Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng kayanggaw at kabangers. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan, pero itatago ko na lamang ang tunay na pagkakakilanlan ng mga mababanggit sa kwento. Ito ay kwento tungkol sa isang mabangis na aswang na aming tinugis noon. Hindi lang ito usapin tungkol sa pagiging mabangis ng nilalang na yon. Ito'y usapin din kung papaano titimbangin ang tama at mali. Hindi naging madali para sa amin na gawin ang aming misyon. Dahil sa misyon na ito, mayroong buhay na kailangan mawala para sa mas maraming buhay na dapat protektahan. Isang misyon na talaga namang sumubok sa aming katatagan at paniniwala. Kung ano man ang misyon na ito, halina't samahan niyo kung tahakin ang nakakakilabot ngunit makabuluhang karanasan. Ako po si Benjamin at ito ang aking kwento. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ay maaari mo bang pindutin ang bell icon upang mas madali kang ma-notify sa aming mga upload? Kung sakaling nagustuhan mo naman ang iyong mapapakinggan, mag-iwan din ng komento at baka kung pwede ay mag-like ka na rito sa video na ito. Kung ikaw naman ay bago pa lang sa aming channel, mag-subscribe na para maging isang ganap na kabangers. Ang inyong munting suporta ay malaki na ang may tutulong sa aming channel para may pagpatuloy ang aming pagkukwento sa inyo. Maraming salamat po. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mama, bakit mo naman sinampal si Yoyong? Ano bang ginawa niyo? Ito ba ang lalaking gusto mong iharap sa akin balang araw? Hindi mo ba nakikita ang itsura nito, Perl? Hindi kita pinag-aral sa mamahaling universidad doon sa Maynila para lang bumagsak ka sa anak ng isang antingero. Ma, magkaibigan pa lang naman kami ni Yoyong. Wala pa namang palang naman. Doon na rin naman pupunta yon. Kaya ngayon pa lang, pipigilan ko na kayo. Hindi maganda na mapupunta ka lang sa kagaya niya. Ano po bang gusto niyong lalaki para kay Perla? Ano? Ang gusto niyo po ba yung maraming pera, mayaman, gwapo, pero nananakit? Hindi lahat ng mayaman at gwapo ay nananakit. Pero sigurado ako na lahat ng may hirap na kagaya mo ay walang kakayahang buhayin ng isang babaeng kagaya ng anak ko. Kaya ikaw ha, Yoyong, layuan mo si Perla. Kasi kung hindi... Ano? Gagawan mo ako ng kwento at ipapakulong? Ipapabugbog sa loob ng kulungan? Kagaya ng ginawa mo sa isa mo pang anak na ngayon nasa Maynila na at may asawa na pero hindi masaya? Ang kapal ng mukha ng hampas lupang ito na akusahan ako sa hindi ko namang ginawa. Alam mo bang pwede kitang ipakulong sa mga sinasabi mong walang katotohanan? Makakasuhan niyo lang ako kung meron akong ginawang meron. Pero wala akong tinatapakang tao. Wala akong inagrabyado at mabuti ang kalooban ko, busilak. Kunwari ka ba? Ang tunay mong pakay kaya ka lumalapit sa anak ko ay dahil mayaman kami. Pwes ngayon pa lang, sinasabi ko na, wala kang mapapala dahil hindi ko hahayaan na ikaw ang makatuluyan niya. Mawalang galang na po, Aling Langga. Kanina pa po kami rito pero kanina pa rin namin naririnig na minamalit niyo si Yoyong. Mali naman po yata na hamakin yung isang tao dahil sa katayuan niya sa buhay. Tama ang sinabi ni Benjamin. Ang kabutihan ng isang tao ay hindi nakabase sa kung gaano karami ang pera niya kayang ibigay. Kung hindi sa kung paano ito magmahal at mag-alaga. Hay, nakisali pa talaga kayong kambal kayo. Huwag kayong makikialam kasi kahit na kailan, hindi magiging mahalaga ang mga sasabihin niyo sa usaping ito. Kagaya lang din kayo nitong si Yoyong na hampas lupa Magdahan-dahan ka naman sa sinasabi nyo. Baka nakakalimutan nyo. Ang namin noon ang naging dahilan kung bakit nakamit ng mga taga rito ang tunay na kapayapaan. Ang kanyo yon at hindi kayong dalawa. Pwede ba? Manahimik na nga kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ninuno ninyo? Kukonsintihin nyo ang pagiging hampas lupa nitong si Yoyong? Mas nakakayaho siguro kung ang tingin nyo sa pag-ibig isang instrumento ng pagyaman at pag-unlad sa buhay. Anong sinabi mo? Wala naman. Tama na. Kung talagang hindi ka para sa akin, Perla, tatanggapin ko na lang.
Alam ko naman na magkaiba talaga ang mundo natin una pa lang eh. Kaya tawarin mo ako kung di ko na ito may paglalaban pa. Pero, Para din sa itong gagawin ko, Perla. Teka nga, hahayaan mo na lang na ginaganya ka na matandang yan? hay, may pangalan ako. Mas lalo lang lalala ang problema kung ipipilit ko pa yung alam ko namang hindi pwede eh. Umalis si Yoyong kabanong. Baka sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Wala na kaming nagawa kundi ang sundan na lamang siya. Inabutan namin siya sa gilid ng sagingan na humahagulgol. Pinagsususuntok niya ang katawan ng saging. Inawat na namin siya dahil hindi naman kanila ang sagingan na yon. Pambihira ka naman, no? Wala namang kasalanan sa'yo yung saging na yan. Bakit yan ang pinag-iinitan mo? Anong gusto mo? Si Aling Langga ang gawin kong punching bag? Bakit naman hindi? Napakasama ng ugali na matandang yun eh. Sinabihan ka naman na namin noon pa eh. Tigilan mo na yung babaeng yun eh. Wala kang mapapala sa kanya kundi sakit lang ng ulo at sama ng loob. Tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon, di ba? Si Perla lang naman ang gusto kong mahalin eh. Siya lang ang babaeng nakikita kong makakasama ko habang buhay. Para makasama mo siya, makakasama mo rin si Aling Langga. Malabo pa sa ihi ng unggoy yung ipagkatiwala niyang anak niya sa'yo. Bakit? Dahil ba hindi ako mayaman? Dahil ba anak lang ako ng isang antingero? Yan na naman siya sa drama. Hindi. Dahil hindi talaga kayo bagay kasi masama ang ugali ng nanay niya. Kaya kung ako sa'yo, umanap pa na lang ng iba. At kapag hahanap pa ng ibang babae ha, dapat unahin mong alamin kung matino ba yung magulang. Napapailing na lang si Yoyong ng mga sandaling yon. Tinapik-tapik na lamang namin ang kanyang balikat para kahit papaano mapatahan na namin siya. Pagkatapos ng usapang yon ay agad na rin namin siyang hinatid sa bahay nila. Inabutan naming naroon ang ama niyang si Mang Eliseo na abala sa paghahasa ng itak. Ano nangyari dyan? Bakit namamaga ang mga mata ng kumag na yan, ha? Hindi nagsalita si Yoyong at dire-diretso lang ito sa loob ng bahay. Kaya naman kami na ang nagdesisyon na ipaalam kung ano ang nangyayari kay Yoyong. Ayan, pinagsalita na naman ni Aling Langga. Nakita kasi silang magkasama kanina ni Perle. Ayun, nagbunga nga na naman. Napaya sa maraming tao si Yoyong. Buti na nga lang eh, dumating kami. Kung hindi, baka mamaya doon sa mismong harapan niya umiyak yun eh. Pambihirang tao. Kalalaking tao na iyak sa babae. Kung mahal niya talaga si Perle, iiyakan niya talaga. Ay maiba tayo. Ano nga palang balita sa hinahanap niyong pamilya ng aswang? Nagkatingin ang kaming dalawa ni Berhel. Naalala na naman namin kung ano ang nangyari sa operasyon namin na yon. Kilala kaming manunugis at antingero sa baryo namin. Kambal na manunugis ang tawag sa amin ng karamihan. Pero kahit na malakas at mahusay kami sa pagpuksa ng mga aswang, hindi namin nagawang puksain ang pamilyang aswang na hinahanap namin. May mga ginamit kasi silang kakaiba na kung saan nakakaramdam kami ng pagkahilo at pagkaantok. Bakit hindi niya mapuksa? Hindi. Bakit nga hindi? Hindi naman kayo napalya nung una. Ano nangyari? Yung pamilyang aswang na yon, meron silang taktika na hindi namin inaasahan. Kung alam lang namin na gagamit sila ng itim na salamangka, edi sana napaghandaan namin. Itim na salamangka? Sigurado ba kayo? Para ka naman bago ng bago, Mang Eliseo. Marami na tayong nakalaban na gumagamit ng ganun. Pero itong pamilyang to, marurunong talaga sila eh. Kasi mararamdaman mo talaga yung itim na salamangka. Bakit? Ano bang epekto sa inyo? Nahilo kami. Tapos antok na antok. Buti nga nalabanan namin eh. Kasi kung hindi, baka tinapos na nila kami sa gubat. Hindi sila pangkaraniwan, Mang Eliseo. Mas mabibili sila kumpara sa palagi namin nakakaharap. Paanong kakaiba? Sabihin na lang natin na hindi namin matukoy kung anong uri nila. Napabuntong hininga si Mang Eliseo. Bumakas sa kanyang muka ang pagkabahala.
Si Mang Eliseo ang nagsisilbi naming tagapayo. Kumbaga, siya ang nagiging utak namin kapag may mga kailangan kaming kalabanin. Kung hindi rin dahil sa kanya, hindi rin naman kami magiging mahusay na manunugi sa tantingero. Bakit to? May problema ba, Mang Eliseo? Naisip ko lang kasi, bakit ba hindi maubos-ubos yung mga lintik na aswang na yan? Kasi meron pa rin silang paraan para makapagparami. Pero wag po kayo mag-alala. Gagawin naman namin lahat para maubos sila. Sa katunayan, bukas ng gabi may iba pa kaming lalakarin. Isasantabi na namin muna ang mga magpapamilya. Uunahin namin yung magkakaibigan. Nakatanggap kami ng tip mula sa isang kakilala eh. Meron daw magkakaibigan na kahina-hinala ang kilo sa lugar nila. Kaya pupuntahan namin yun para alamin kung aswang ba sila o hindi. Basta mag-iingat kayo palagi ha. Alam niyo naman, ang mga aswang ngayon ay hirap ng tukuyin. Kagayang-kagaya na rin kasi sila ng mga tao ngayon. Tumango na lang kami sa kanya. Nagpaalam na rin kami kay Mang Eliseo. Pag-uwi namin sa bahay, wala kaming ibang ginawa kundi ang maglinis. Tamang kape lang at titig sa larawan ng mga magulang namin. Matagal na kaming ulilang lubos. Ang mga magulang namin ay parehong namatay sa engkwentro sa gubat. Sila ay mga sundalo. Sa ikalimang taon ng kanilang serbisyo, ay dito na sila nasawi. Ambal, hindi ka ba nagsasawa na magkasama tayo? Bakit naman ako magsasawa tayo lang naman ang magkasama sa buhay. Siyempre, araw-araw mong nakikita sarili mong muka. Mas ayos na yon kaysa naman mag-isa lang ako sa buhay. Ang mahalaga, kasama kita. Nagkapir kaming dalawa sabay lagok ulit ng kape. Ang dami na naming napag-usapan na kadalasan ay tungkol naman sa mga aswang. Kinabukasan, medyo naging abala kami sa paglilinis ng mga gamit namin. Inihanda na rin namin ang mga kagamitan at sandata na aming dadalhin. Mga bandang hapon, dinaanan na muna namin si Mang Eliseo. Nakaugulyan na kasi namin na tuwing pupunta para lumaban sa mga aswang, nagpapaalam muna kami sa kanya. Alis na kaya? Kailangan maaga para makauwi kaagad kami ng maaga rin. Nasaan po si Yoyong? Saan pa ba? Malamang nasa silid niya nagmumukmok. Hayaan niyo na lang po siya. Masakit po kasi talaga ang puso niya. Natatawa na lamang si Mang Eliseo. Nagpaalam na rin kami sa kanya at naglakad na rin papalayo. Mga bandang 5:00, narating na rin namin ang baryo na sinasabi sa amin ng kakilala namin. Para lang siyang kagaya ng baryo namin. Normal lang kung titingnan ng maigi. Pero ayon sa tip na meron kami, meron daw talagang magkakaibigan ang naninirahan sa baryong yon. Mga aswang daw, pero hindi pa namin natutukoy kung anong pakay ng mga yon. Kambal, alerto ka ha. Papasok na tayo. Hindi naman siguro aswang ang lahat ng nandyan sa baryo na yan, no? Malalaman natin ang sagot dyan kapag pumasok na tayo. Kalmado at kaswal lang kaming naglakad. Hindi kami nagpapahalata na manunugis kami. Nakatago lang ang sandata namin sa daladala naming sako na yari sa tela. Bitbit namin sa aming likuran habang nagmamasid-masid kami sa paligid. Hindi nagtagal, meron na rin kaming natanaw sa ibang bakuran. 4 na lalaki. Mga kasing idaran lang din namin siguro. Nagkakatuwaan sila, nagkakasiyahan habang nag-iinuman. Pero nang matanong nila kami sa labas, bigla silang nanahimik. Ngumiti lang kami sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad. Pero agad din kaming napatigil nang mapagtanto namin na ang mga lalaking yon ay mga aswang. Kambal, handa ka na ba? Kanina pa ako nakahanda. Anong eksena natin? Lalapitan natin sila. Magpapanggap na basurero. O sige, galingan mo umarte ha. Naglakad kami pabalik. Hindi na kami nagpaalam sa kalalakihan. Pumasok agad kami sa bakuran nila. Nagtaka naman sila dahil doon. Nakatingin sila sa amin na parabang naguguluhan. Pero walang makapagsalita sa kanila kahit na isa.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag naman po kayo matakot sa amin. Hindi po kami masasamang tao. Nandito lang po kami para humingi ng basura ninyo na pwedeng maibenta. Hindi sila nagsalita. Nagtinginan lang sila na parabang hinuhusgahan kami. Maya-maya lang, nakita na lang namin na nagsesenyasa na ang magkakaibigan. Meron din silang ginamit na lingwahe na hindi namin maintindihan. Pero alam namin na isa yon sa lingwahe ng mga aswang. Basura lang ang kailangan namin, kaya kailangan namin kayo. Sa madaling sabi, mga basura kayo. Inilabas na kagad namin ang aming katana. Nagtayuan sa kinauupuan ng mga aswang para silang mga pusang natataranta at nagpupulasan. Nagsibago na rin sila ng mga anyo. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad namin silang inatake. Hinagupit namin sila ng aming katana at agad din naman silang natamaan. Pero dahil sa aming ginawa, tila ba mas lalo silang naging mabangis. Nagwawala na sila. Bara-bara na kung umatake. Kaya maya-maya lang, hindi na namin naiwasang hindi matamaan. Aba, ayos din tong mga to ah. Parang may alam talaga sa pakikipaglaban. Sinabi ko naman sa iyo alerto ka. Gagamitan ko na ba ng anting-anting to? Wag. Ipahinga natin ang anting-anting natin. Dahil baka may mas mababangis na dapat natin paggamitan nun. Uy, putik! Napailag kaming dalawa ni Berhel nang biglang lumusob na naman ang 4 na aswang. Nang makita naman kami ng mga taga-baryo, kanya-kanya silang takbuhan at sigawan. Dahil masyadong malilikot ang mga kalaban namin, doble konsentrasyon ang aming ginawa. Binasa namin ang kanilang mga kilos. Hindi kami nagpakawala ng atake ng basta-basta. Mga ilang sandali pa, naalaman na namin ang kanilang estilo. Nakagawa kami ng pagganti na siya namang naging epekto. Bumulagta na lang ang isa sa kanila habang may tumatagas na dugo sa liig. Hindi pa kami nakontento. Pinagtatataga namin yon hanggang sa hindi na gumagalaw. Napatigil ang ibang aswang. Nagkakatinginan sila. Parang naghihintay pa kung luluso pa sila o hindi. Nang maramdaman namin na parang tataka sila, dumukot na kami ng maliit na kutsilyo at pinukol namin sa kanila. Tinamaan silang 3 noon, pero hindi pa rin yun naging sapat para mapatay sila. Kaya naman mabilis kaming lumapit at agad na tinarak sa kanila ang katana. Pambira, medyo malayo nilakad natin. Pero ganito lang ang nangyari. Hindi man lang ako pinagpawisan ah. Tingin ko, wala naman silang koneksyon sa pamilya ng aswang na hinahanap natin Kung wala, isa lang naman ang ibig sabihin nito. Hindi lang isang pamilya ang aswang dito sa atin, marami pa. At yun ang kailangan natin trabahuin. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yon, Kabanong. Bago pa tuluyang magkagulo mga tao, ay agad na rin kaming umalis. Pagbalik namin sa baryo, ay agad naman naming binalita kay Mang Eliseo ang nangyari. Tuwang-tuwa naman siya. Kagayang-kagaya ng tuwa niya sa tuwing uuwi kami ng gabing-gabi habang daladala namin ang ulo ng mga aswang. Pero hindi na namin yun nagagawa dahil maraming tao ang natatakot. Alam ko naman na una pa lang hindi na ako dapat mag-alala pa sa inyo. Mga biyasa na kayo manunugis Sus, pinapalaki mo naman ang ulo namin Hindi man lang nga kami nahirapan. Pero meron kayong sugat. Wala yan. Malayo naman yan sa atay Pero malapit sa puso. Pumasok kami sa bakuran nila. Nung mga sandaling yon, doon na rin kami naghapunan. Habang nasa hapagkainan kami, napansin namin si Yoyong na parang wala pa rin sa sarili. Hindi siya nagsasalita. Hindi pa rin siya makausap na maayos. Yoyong, kanina pa rito yung kambal. Hindi mo lang ba sila kakausapin? Ayos lang ho, Mang Eliseo. Wasak pa rin kasi puso niyan kaya naintindihan naman namin. Yoyong, pare, bakit kaya hindi ka na lang muna sumama sa amin? Maging manunugis ka na rin para meron ka namang ibang pinagkakaabalahan. Para na rin makalimutan mo na rin si Perla. Tama si Berhel.
Kapag naging manunugis ka at antingero, magiging pogi ka na sa mata ng marami. Kaya ba hanggang ngayon wala pa rin nakakagusto sa inyo? Ha? Meron kayo nakakagusto sa amin. Sadyang ayaw lang naman talaga namin kasi nakatuon ang atensyon namin sa misyon. Anak, hindi kita pipilitin na maging kagaya namin o kagaya nilang dalawa. Pero sa halip na sayangin mo ang buhay mo dahil lang sa babae na may siraulong ina maging manunugis ka na lang at antingero para may mapala ka pa. Mapapala? Kagaya ng ang mamatay? Mang Eliseo, hindi niya pa tayo maiintindihan. Masyado pang masakit ang mga nangyari sa buhay pag-ibig niyan kaya hayaan na muna natin siya. Basta kapag kaya mo na, sabihan mo lang kami. Tutulungan ka namin para maging magaling kang... Ayoko nang kumain. Bakit? Hindi ba masarap ang luto ko? Wala na akong gana. Gusto ko nang matulog. Ay, sandali! Ay nako, kaya na lang natin siya. Matatauhan din siya sa susunod na araw. Ano ba kasing meron kay Perla kamukha naman siya ng nanay niya. Makalipas pa ang ilang araw ay naging abala kaming kambal sa paghahanap sa iba pang aswang. Sunod-sunod kasi ang natanggap naming impormasyon tungkol sa mga aswang. Pero sa kasamaang palad, hanggang sa ngayon ay hindi na nasundan ang pagpatay namin sa mga nilalang na yon. Kaya naman itinoon na lang muna namin ang aming atensyon sa pagbuo ng grupo. Samahan ng mga manunugis at antingero na talagang haharap sa mga aswang. Ayon kasi sa aming nalalaman, hindi na mabilang sa daliri ang makakalaban namin. Kaya naisipan ko na mas mapapadali at mas magkakaroon kami ng puwersa kung magkakaroon kami ng grupo. Kambal, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Bakit naman hindi? Naisip ko lang naman. Siyempre, kapag nagkaroon na tayo ng samahan, hindi na lang buhay natin ang iisipin natin. May ibang buhay na rin na pwedeng mapahamak dahil sa mga misyon natin. Hindi na mawawala yon. Pero kaya nga tayo tatawaging samahan kasi iisa lang ang layunin natin, ang mamatay para sa kapayapaan. Isa pa, andyan naman si Mang Eliseo para gabayan tayo. Sana talaga maging matagumpay itong binabalak natin, no? Magtatagumpay yan. Kailangan lang natin magtiwala. Binilisan na lang namin ang paglalakad. Malapit na kami sa bungad ng baryo nang makita namin si Perla. May mga bitbit siyang bayong at kakababa niya lang sa tricycle. Mukhang nahihirapan siyang dalhin ng mga yon kaya agad namin siyang nilapitan. Tulungan ka na namin, Perla. Uy, kayo pala. Maraming salamat Wala man lang bang sumama sa'yo para naman may katuwang ka sa mga yan? Ang dami niya, no? Wala Alam niyo naman ang nanay ko. Masyadong abala sa mga pinagkakapirahan niya. O sige, kami nang bahala sa mabibigat. Ikaw na lang sa magaan. Napakabait niyo naman, Kambal. Hindi lang kayo mga dakilang manunugis at antingero. Mga mabubuti rin kayong lalaki. Pero ano? Pero mas maganda sana kung kasama niyo si Yoyong. Kumusta na pala siya? Nakakausap niyo pa ba siya? Napabuntungin nga na lamang kami ng kambal ko. Nung una, hindi namin alam kung sasabihin ba namin kay Perla ang kalagayan ni Yoyong. Pero sa bandang huli, napagtanto rin namin na karapatan ni Perla na malaman kung anong estado ng kaibigan namin. Ngumiti lang kami ng papilit. Sinabi namin na madalas magmukmok si Yoyong at hindi rin nakikipag-usap. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi ko sana siya pinilit na ligawan ako, di sana hindi siya makakatanggap ng masasakit na salita. Pinilit mo siyang ligawan ka? Totoo ba? Ang gwapo naman niya kung ganun. Pareho naming mahal ang isa't isa. Gusto niya akong ligawan pero nag-aalangan siya kaya ayon, pinilit ko siya. Ang pag-ibig nga naman. Kahit na hahamakin. Masunod lang. Pero ang problema, kahit hamakin namin ang lahat, hindi naman kami ang masusunod Dahil nagpapatay kayo sa opinyon ng iba, lalo na sa opinyon ng nanay mo. Napatahimik si Perla sa sinabi ni Berhel. Bumaka sa mukha niya na tinamaan ito sa katotohanan na madalas niyang pakinggan si Aling Langga kaysa sa sigaw ng kanyang puso. Mahal na mahal ka ni Yoyong.
Kaya ka niya ipaglaban, kaya dapat ipakita mo na kaya mo rin siyang ipaglaban. Napangiti na lang si Perla. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa harapan ng bahay nila. Ibinigay na namin sa kanya ang mga bayong. Palis na sana kami nang saktong dumating ang nanay niya. Nakatingin siya sa amin ng masama. Nakataas pa ang isang kilay. Hindi na sana namin papansinin kung hindi lang napukaw ang atensyon namin sa kanyang sinabi. Kung kayo naman ngayon ang pumoporma sa anak ko. Nagkakamali ho kayo ng iniisip nyo. Wala kaming intensyon na ganun sa anak ninyo. Bilang kaibigan niya, tinulungan lang namin siyang dalhin yung mga bayong na may laman na mabibigat. Totoo pong sinabi nila, Ma. Ako lang ang namili ng mga ito. Hindi kasi ako sinamahan ni Ele. Sa halip na magpasalamat pinag-iisipan mo pa kami ng kung ano-ano. Naninigurado lang ako. Ayoko kasing may mababang uring pumoporma sa anak ko. Sige na Perla, mauna na kami. Hanggang sa muling pagkikita. Teka, sandali. May sasabihin pa ba kayong masasamang salita tungkol sa mabababang uri ng tao? Wala na. Meron lang akong nais na itanong. Nais na itanong? Ano yun? May nakakalaban pa ba kayo mga aswang? Sandali. Bakit mo naman tinatanong? Ikaw, may interes ka sa aswang? Wala akong interes sa kanila. Pero sila, may interes sa akin. Anong sinasabi mo, Ma? Ipaliwanag nyo nga ng maayos, Aling Langga. Anong pinagsasasabi nyo? Malagay ko kasi, merong nagmamasid at sumusunod sa akin. At paano ka naman nakakasiguro na aswang yon? Dahil nakita ko. Nung nakarang gabi, nakita ko yung sumusunod sa akin na nasa bubungan ng sasakyan ko. Nang mapansin niyang may mga paparating na tao, nakita ko siyang tumalon papunta sa itaas ng puno. Aswang yon! Alam kong aswang yon! Bakit ka naman susundan ng aswang, Mama? May ginawa ka bang kasalanan? Sasama ba naman ang ugali ng nanay mo eh? Hindi malabong may nakaaway tong aswang. Wala! Wala akong nakaaway na kahit na sino. Ang huli kong pinagsalita ng masama ay ang si Yoyong lang. Inihingi mo ba ang tulong namin? Magbabayad ako. Hindi naman kami bayaran eh. Ginagawa namin ang trabaho namin para sa kapayapaan. Kung ganon, anong kailangan kong gawin? Manatili ka lang muna sa bahay nyo. Kahit na anong mangyari, wag na wag kayong lalabas ng bahay ng gabi at walang kasama. Isipin mong maigi kung anong pwedeng dahilan at bakit ka sinusundan ng aswang. Yun lang? Hindi niyo ba hahanapin yung aswang? Paano naman namin hahanapin kung hindi namin alam kung saan hahanapin? Hihintayin na lang natin siyang lumitaw. Rumoronda naman kami sa gabi. Kapag meron kaming nakitang umaaligid sa bahay nyo, bibirahin na lang namin kaagad. Magsasalita pa sana si Aling Langga pero naglakad na rin kaming dalawa ng kambal ko paalis. Pagdating namin sa bahay nila Mang Eliseo, nakita naman namin agad si Yoyong na nasa bakuran. Himala na lumabas na siya ng silid niya. Kasama niya ang kanyang ama habang nagluluto sila ng kanilang panghapunan. Ay, sakto dating niya. Tama-tama. Malapit nang maluto ito. Maraming salamat po Mang Eliseo. Nakakaya na. Napapadalas na dito kami nakain eh. Nakakalibre tuloy kami. Ano ba naman kayo? Ngayon pa talaga kayo nahiya hindi naman kayo ibang tao na sa amin Nilapitan ko na muna si Yoyong habang abala siya sa paghihimay ng malunggay. Hindi siya tumitingin sa akin pero tinabihan ko siya at tinapik sa balikat. May sumusunod na aswang kay Aling Langga. Aswang? Sinusundan siya? Buti nga. Alam kong naiinis ka sa kanya at alam kong iniisip mo na sana makain na lang siya ng aswang para wala nang hadlang sa inyo ni Perla. Pero kung iisipin mo ng maigi, magagamit mo ang pagkakataong to para patunayan sa kanya na karapat-dapat ka sa pagmamahal ng kanyang anak. Ha? Anong sinasabi mo? Sumali ka sa grupong binubuo namin. Sinasabi mo bang poprotektahan ko yung matandang yun? Kung talagang gusto mo magpabango ng pangalan sa kanya, bakit naman hindi ka sasali? Sandali siyang napatigil, napatingin sa malayo at saka nag-isip ng malalim. Ang akala ko'y papayag na siya pero hindi. Iba ang tingin niya sa suwestyon ko. Papaya mo lang ako kapag pumayag ako sa gusto mo. Ha? Ano ipapahiya? Alam mong wala naman akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang Ano pa bang silbi namin kung hindi ka namin tuturuan? Hindi, ayoko.
Tanggap ko naman ang katotohanan eh. Malabong maging kami ni Perla. Iba ang mundo niya, iba rin naman ang mundo ko. Malabong magtagpo. Pero maraming salamat sa ideya. Pero hindi pa rin. Ikukulong na lang ba yung sarili mo sa dilim? Sa lugar na kung saan mas lalo mong mararamdaman na wala kang halaga? Gumagawa ka ng paraan para magbago ang tingin mo sa sarili mo. Wala akong pakialam sa tingin ko sa sarili ko. Dahil mas naririnig ko yung tingin nila sa akin. At yan ang problema, Yoyong. Masyado ka kasing nakikinig sa mga hindi magagandang salita eh. Alam mo kung anong gusto nilang mangyari? Bumagsak ka. Sumadsad ka. Gusto nilang maramdaman mo na hanggang diyan ka na lang. Pero hahayaan mo ba silang manalo? Hahayaan mo bang sirain ng ibang tao ang buhay mo na ikaw lang naman ang nagmamay-ari? Kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mong higitan ang tingin nila sa'yo. At kapag nagawa mo yon, magbabago na rin ang tingin sa'yo ng maraming tao, lalong-lalo na ang nanay ni Perla. Huminga lang siya ng malalim, pero hindi naman siya sumagot. Naglakad na lang siya papasok ng bahay. Nagkibit-balikat na lang din sa akin si Mang Eliseo. Nang magsimula ang hapunan namin, ay hindi namin na siya kasama sa hapagkainan. Pinabayaan na lang namin dahil pinapalamig pa namin ang ulo niya. Kinabukasan, kakabukas pa lang namin ang bintana namin, ay agad na rin kaming pinuntahan ni Perla. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Natataranta na parabang may nangyaring hindi maganda. Kahit wala pa kaming hila-hilamos, hinarap namin siya para alamin kung ano ang kanyang kailangan. Pasensya na nakakaabala ko sa inyo ng kaaga-aga. Pero tingin ko, seryoso na talaga na kailangan ni Mama ang tulong nyo. Oy, bakit? May nangyari ba kagabi? Tumangon lang siya sa amin. Maya-maya pa'y sumama na rin kami sa kanya. Pinuntahan namin si Aling Langga. Pagdating namin, nakita namin siyang nasa silid lang niya. Takot na takot. Nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay. Sinabi sa amin ni Perla na kailangan mo na raw talaga yung tulong namin. Ano ba nangyari, Aling Langga? Nakita ko na naman yung aswang. Pero sa pagkakataong ito, nandito na sa harap ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong kailangan niya. Basta nakatingin lang siya sa akin. Hindi niyo pa talaga nakilala, Ma? Ang kulit mo, Perla. Paulit-ulit ka. Paano ko nga makikilala kung halimaw yung mukha niya? Nag-iisip ka ba talaga? Oo, kalma lang. Kaya kay naaswang kasi ang sama ng ugali mo eh. Yung pangangatawan, napansin niyo ba kung ano? Parang matanda na siya eh. Matandang lalaki. Ganon. Sigurado ka bang wala kang pinagsalitaan ng masama maliban sa kaibigan namin? O baka naman meron kang inutangan na aswang. Hindi mo lang talaga alam. Ako? Uutang? Ako ang nagpapautang. O sige, mamayang gabi, magbabantay kami rito. Huwag na muna kayong makikipag-usap sa kahit na sino ha. Tumango na lamang si Aling Langga. Pag-alis namin doon, ay agad naming binalitaan si Mang Eliseo ng tungkol roon. Maging siya ay nabigla rin. Wala rin kasi siyang nakikitang dahilan para guluhin ng aswang si Aling Langga. Pero sa araw na yon, hindi rin natuon ang atensyon ko. Natuon ang atensyon ko kay Mang Eliseo. Namumula kasi siya at parang may sakit, pero masigla naman ang katawan. Napapansin ko rin ang pagtagaktak ng kanyang pawis. Kaya nung naroon kami, hindi na ako nagdalawang isip na kumustahin siya. Mang Eliseo, kumusta ka naman? Kumusta ako? Ay, ayos naman ako. Bakit mo naman naitanong bigla? Napapansin ko kasi na parang hindi ka mapakali. At saka, namumula ka kanina. Pinagpapawisan pa. Kahit hindi naman mainit ang panahon. Kaya naisip ko, baka meron kang sakit na hindi mo sinasabi. Ano ka ba? Ayos lang naman ako. At kahit naman magkaroon ako ng sakit ayos pa rin ako. Magagamot ko naman ang sarili ko. Sigurado ba kayo? Oo nga. Pero maraming salamat sa pag-aalala ha. Ngumiti na lang ako sa kanya at tinapig siya sa balikat. Mula noon, palagi ko nang inoobserba ng kilos ni Mang Eliseo. Tingin ko kasi meron siyang itinatago sa amin. Pero hindi ko na muna binigyang pansin yon. Mas pinagtuunan ko na ng problema ni Aling Langga
Dahil kahit na nakakabwisit ang ugali niya, hindi rin naman namin pwedeng pabayaan na lang na merong mamatay dahil sa aswang. Ano? Tinutulungan niyo si Aling Langga? Alam niyo naman kung gaano kasama ugali nun ah. At ilang araw niyo na palaging ginagawa ito. Pero di ko man lang alam. Wala ba kayong balak sabihin sa akin? Hindi ko pa malalaman kung hindi mababanggit ni tatay eh. Hindi lang naman si Aling Langga tinutulungan namin. Si Perla na rin. May posibilidad na madamay siya kaya yun na lang ang isipin mo. Isa pa, kung hindi sangkot ang aswang dito, wala naman kaming pakialam sa kanya eh. Pero kahit na, tinutulungan niyo pa rin yung taong nangahamak at nagbamalit sa akin. Paano niyo kinakaya yun? Kung sa bagay, nagawa niyo ngang maglihim sa akin eh. Wala kaming intensyon na ilihim sa'yo. Ikaw lang naman tong palaging nasa kwarto eh. Kaya paano namin ikukwento sa'yo? Eh ayaw mo nga makipag-usap. Pwede ba, Yong? Matuwa ka na lang. Kami nga gumagawa ng paraan para maprotektahan din si Perla, yung babaeng mahal mo. Pero ikaw, heto, nagmamaktol na parang bata. Sa halip na gumawa ka rin ng paraan para matulungan siya, inuna mo pa yung init ng ulo mo. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Paano ka nga namin maintindihan? Eh, makakausap ka lang kapag emosyonal ka na. Kailan ka ba namin nakausap ng masinsinan? Yung normal lang. Tama na yan. Hindi maganda na nagtatalo-talo kayo. Isa ka patay eh. Mas kakampihan mo pa yung mga yan kaysa sa sarili mong anak. Bakit ako may kakampihan? Wala naman akong pinapanigan eh. Pareho kayong may punto. Alam ko yun. Ayaw ko lang talaga ng ganito. Yung magkakaaway-away kayo. Yung, wala kaming ibang intensyon. Gusto lang namin tugisin ng mga aswang. Una pa lang, alam mo nang lahat gagawin namin matalo lang yung mga nilalang na yun. Kahit sino pang punterian nila, gagawin namin ang tungkulin namin. Bakit ba kasi ayaw mo na lang sumama sa amin eh? Para naman magkaroon ka rin ng pagkakataon na protektahan si Perla. Hindi yung nagpapalagi ka lang ng itlog mo dyan sa silid mo. Maikli lang ang buhay pare. Kung masasayang lang ang oras mo kakasisi sa sarili mo, bakit ka naging ganyan? Dadami lang ng dadami ang dahilan para sisihin mo yung sarili mo. Sumama ka na sa amin. Malapit ang mabuo ang grupo namin. Kapag sumama ka, siguradong matutulungan mo si Perla. At baka yun na rin ang maging daan para matanggap ka ng nanay niya. Alam kong sinabi na kita noong nakaraan, di ba? Ngayon, uulitin ko lang. Baka sakaling magbagong isip mo. Pag-isipan mong maigi pre ah. Nandito lang naman kami para tulungan ka. Mang Eliseo, aalis na po kami. Ay sige, maraming salamat. Aray! Oh, Mang Eliseo, ayos lang po kayo? Ayos lang ako. Sa pagod lang siguro ito kaya nanakit ang dibdib ko. Sigurado po ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Narito naman ang anak ko para alalayan ako sakaling magkasakit ako. Ipahinga nyo na lang po muna yan. Ang dami nyo kasing ginamot ngayong araw eh. Yoyong, ikaw nang bala sa tatay mo ah. Nang masiguro naming nasa maayos na kalagayan lang si Mang Eliseo, ay agad na rin kaming umalis. Habang naglalakad, bigla kaming nakarinig ng magkakasunod na sigaw. Natataranta naming nilapitan ng mga taong nakasalubong namin. Ayon sa kanila, meron daw aswang sa bakuran ng bahay nila Aling Langga. Wala na kaming sinayang na oras. Agad naming kinuha sa tagiliran namin ang aming katana. Nagmamadali kaming tumakbo patungo roon. Pagkarating namin, nakita nga namin ang isang matandang lalaki. Pangit ang mukha, mahahaba ang kuko at naglalaway. Sa loob naman ng bahay ay naroon ang mag-ina. Sigaw ng sigaw at umiiyak ng dahil sa takot. Hoy! Anong kailangan mo kay Aling Langga? Hindi sumagot ang aswang. Palingon-lingon lang ito sa paligid na parabang merong hinahanap. Maya-maya pa, hindi na kami nakatiis. Inatake namin ang aswang na yon. Pero sa gulat namin ay agad siyang nakatalon papunta sa bubungan. Kinuha naman namin ang maliit na kutsilyo sa bag. Pinukulan namin ang matandang aswang pero hindi naman namin siya matamaan. Tara kambal! Hindi natin pwedeng hayaan na makatakas ang isang yon. Lintik na matanda to ah. Papatakbuhin pa tayo. Agad naming hinabol ang matandang aswang. Patalon-talon pa siya sa puno pero tinamaan namin siya. Bumagsak siya sa halamanan.
Pero nang puntahan namin siya roon ay wala naman kaming nakitang kung ano. Walang kahit na anong bakas niya. Ganun siya kabilis nakatakas sa amin. Ay, naku naman, maalas oh. Nakatakas pa yung loko. Hindi bale, babalik-balik naman yan dito eh. At sa pagkakataong yon, mapapatay na natin siya. Naglakad na lang kami pabalik sa bahay nila Perla. Saka lang sila nakahinga ng maluwag nang masiguro namin sa kanilang umalis na ang aswang. Ang dating mataray, masungit at malditang si Aling Langga parang basang sisiw ng mga oras na yon dahil sa kilabot at takot. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag hindi kayo dumating. Pero saka ka na lang magpasalamat kapag nahuli na talaga namin yung isang yon. Nagawa niya kaming takasan eh. Pero nasugatan namin siya kaya ilang araw pa yun bago bumalik. Sapat na oras na para umalis na muna kayo rito. Hindi kami pwedeng umalis rito. Narito ang lahat ng negosyo ko. Hindi kayo magagawang iwanan. Mas mahalaga pa ba ang negosyo nyo kaysa sa buhay nyo mag-ina? Hindi nyo ako naintindihan eh. Dahil hindi nyo naman naranasan na magpatakbo ng negosyo. Kung hindi mo kayang iwan ang lugar na ito, wala na kaming magagawa. Kailangan nyo na lang sundin ang mga sinasabi namin kung ayaw nyong mapahamak. Bukas, kapag maganda ang panahon, akyatin nyo ang bubungan at maglagay ng maraming asin para hindi na makasampal sa bubungan yung aswang. Sa bakuran din, pwede rin kami maglagay ng mga pangontra. Mamaya, kapag nakausap namin si Mang Eliseo, palalagyan namin ang bawat sulok ng bakuran para hindi na makalapit pa ang aswang. Aling Langga, baka naman kasi kinakarma ka na sa ginagawa mo kay Yoyong. Baka kailangan mo lang talaga maging mabuting tao para hindi ka na kinakarma ng ganito. Anong karapatan mo magsalita, Pep? Magsasalita ka na naman ng masamang salita eh. Madadagdagan ang kasamaan mo at makakarmahin ka lalo. Bumuntong hininga na lamang ako ng mga oras na yon, Kabanong. Maya-maya, sandali ko munang iniwan ang kambal ko ron. Pinuntahan ko ang bahay namin para kumuha pa ng natitirang pangontra na pwedeng maggamit na mag-ina. Kagaya nga ng napag-usapan, naglagay kami ng maraming pangontra pero hindi namin sigurado kung magiging epektibo ba yon o hindi. Matagal na kasing hindi nagagamit ang mga pangontra na yon. Patay na rin ang albularyong gumawa nito kaya hindi garantisado ang epekto nito. Ganun pa man, kailangan pa rin namin subukan dahil hinihintay pa namin ang sariling gawang pangontra ni Mang Eliseo. Hindi nyo na kailangan alisin yan kapag umulan. Huwag niyong gagalawin lalo na kapag sasapit na ang gabi ha. Hindi na ba talaga makakalapit ang aswang na yun sa amin? Lumang pangontra na yung inilagay namin kaya hindi kami nakakasiguro kung gagana pa ba. Pero magbabantay rin naman kami rito. Bakit luma? Ano bang gusto nyo? Pera? Para bigyan nyo kami ng bagong pangontra? Mama naman. Kagaya nga ng sinabi namin, hindi namin kailangan ng pera nyo. Kung ayaw nyo, tatanggalin na lang namin yung pangontra. Nako, wag na. Pagpasensya nyo na lang si Mama. Ganyan talaga kapag menopause na eh. O paano? Uwi na muna kami ha. Babalik na lang kami rito mga bandang gabi. Napapiling na lang kami ng kakambal ko ng mga oras na yon, Kabanong. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, nakasalubong naman namin si Yoyong na nagmamadali. Kakaibang reaksyon ng mukha niya. Parang matapang, parang galit na hindi mo maintindihan. Oh, Yoyong, bakit ganyan ang mukha mo? May kaaway ka ba? Turuan niyo ako. Turuan ng alin? Sasali na ako sa sama na gagawin ninyo. Nagkatingin na kaming dalawa ni Berhel. Lumapad ang ngiti namin. Dahil sa wakas, makakasama na rin namin ang aming kaibigan. Wala kaming sinayang na pagkakataon at may oras pa naman kaya nagtungo na kagad kami sa gubat. Sinimulan namin ang pagsasanay. At dahil nga albularyo ang tatay niya, hindi naman kami nahirapang turuan siya. May mga alam na rin naman siya kahit na kaunti. Ang kailangan na lang talaga ay paglinangin pa. Nakakapagod pala talaga maging manunugis no? Mas nakakapagod kapag sumala ka na sa tunay na laban. Tingin nyo, kakayanin ko? Bakit naman hindi? Tingnan mo nga ang bilis mong matuto. Ilang oras lang tayo nagsanay. Siguro nakatulong yung palagi ko nakikita si tatay dati na nag-iinsayo rin. Masaya kami ng kambal ko sa naging desisyon mo. Pero
Ano bang nagbabago sa isip mo? Napag-isipan ko lang naman. Tama nga kayo. Kung wala akong gagawin para sa sarili ko, mas lalo lang akong mamalitin ng mga tao. Yan ang gusto namin sa iyo. Kahit na medyo late, ang maganda, napag-isipan mo pa rin. Kumusta pala si Perla? Anong balita sa aswang na nanggugulo sa kanila? Sa ngayon, nasa maayos naman silang kalagayan. Yung aswang, hindi pa rin nagpapakita sa kanila mula nung huli. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakikitang dahilan kung bakit pinuputakte ng aswang si Aling Langga. Karaman niya yun siguro. May naalala ko. Naalala tungkol saan? Nung araw na pinagsalitan ako ni Aling Langga ng masama, bago yun, meron ako nakausap na matandang lalaki. May dala-dala siyang bulaklak. Tinanong niya ako kung alam ko kung saan ang bahay ni Aling Langga. Tinuro ko. Pero hindi ko naman nakitang pumunta yung matandang yun sa bahay nila. Teka, anong pinupunto mo? Yung matandang yun, may gusto sa kanya. Baka siya yung aswang na nanggugulo sa kanya ngayon. Kasi kung walang gusto sa kanya yung matanda, di sana matagal na silang nilapa. Pwede nga yan. Ang tanong, namumukhaan mo ba yung matandang lalaki? Oo, naalala ko pa. At alam ko kung saan ko siya unang nakita. Sa impormasyon na binigay ni Yoyong sa amin, ay nagkaroon kami ng dahilan para hanapin ang matandang aswang na yon. Hindi rin naman yung kalayuan sa baryo namin, kaya hindi na rin kami nagsayang ng pagkakataon. Mabilis kaming sumakay ng tricycle. Wala pang 5 minuto ay narating na rin namin ang isang maliit na komunidad na hindi rin kalayuan sa amin. Kakaunti lang ang bahay na naroon, pero gumagana ang supply ng kuryente kahit na papaano. Paano mo naman naalaman tong lugar na to, paring Yoyong? Dito yung unang napag-usapan namin ni Perla na magkikita eh. Naghintay ako ng halos 2 oras pero hindi siya dumating. Dito sa mismong kinatatayuan ko, dito ako naghintay. Pero ang nakita ko lang yung matandang sinasabi ko sa inyo. Tudasin na natin kapag nakita natin ngayon, para naman matapos na ang problema natin sa mag-inang yon. Pero di ako sigurado na aswang siya. Paano ba tayo makakasiguro na ang tutudasin natin ay hindi talaga tao? Kami nang bahala mamaya kung paano namin palalabasin ang tunay niyang kulay. Huminga na muna siya ng malalim. Pagkatapos ay pinasok na rin namin ang maliit na baryong yon. Inisa-isa namin ang bakuran. Hinanap namin ang matandang sinasabi ni Yoyong. At sa 2 bahay na aming napuntahan, dito na namin nakita yung matanda. Abala ito sa pagpapakulo ng kung ano sa malaking kaldero. Napatingin siya sa amin at nagtaka. Lumapit naman kami kagad para makausap siya. Magandang gabi ho. Nakatingin lang sa amin ang matanda. Tinitingnan kami mula ulo hanggang paa. Parang nakatunog na siya kung ano kami. Dahil nakatingin siya sa mga dala namin. Ako po yung napagtanungan nyo nung nakaraan kung saan nakatira si Langga. Kayo po yung taong nagtanong sa akin, di ba? Umiling-iling ang matanda. Tumayo siya. Magsasalita pa sana ako ulit nang biglang tumakbo matandang yon. Agad namin siyang sinundan. Kahit napatalon-talon siya sa mga halamanan ay hindi namin siya tinantanan. Hanggang sa makaramdam na rin ng pagod ang matanda. Dala na rin ang sugat niyang hindi pa rin gumagaling kaya siya napatigil. Pinalibutan namin siya at sa pagkakataong yon ay nagbago na rin ang kanyang anyo. Sabi ko na nga ba tama talaga hinala ko Sabihin mo sa amin, anong pakay mo sa menopause na si Aling Langga, ha? Hindi magsasalita yan. Tudasin na lang natin. Agad na inatake ni Yoyong ang matandang aswang. Pumalag din naman ito sa kanya. Hinaya lang namin sa Yoyong. Gusto namin makita kung gaano siya kabilis matuto. Maya-maya pa, nakita na lang namin na duguan na ang matandang aswang. Habang si Yoyong naman ay meron lang daplis sa kamay. Ano? Nanonood lang ba kayo dyan? Naniniwala kami na kaya mo na yan eh. Yan ang aktual na pagsasanay mo. Ha? Seryoso ba kayo? Oo, seryoso kami. Ayaw mo na yan. Umatake ulit ang aswang sa kanya. Muntikan pa siyang matamaan. Buti na lang ay alerto siya kaya naiwasan niya yon. Maya-maya pa, siya naman ang lumapit. Winasiwas niya ng ilang ulit ang katana. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, tinamaan niya sa bandang liig ang matandang aswang.
Umangi lang ng malakas sa matanda. Galit na galit ito sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Yoyong. Desperado na itong matalo ang aswang, kaya mas lalo pa nitong tinapangan. Visit ka? Kung may gusto ka kay Aling Langga, sana kinuha mo na para wala na akong problema. Pati tuloy ang babaeng mahal ko eh, natatakot ang dahil sa'yo. Pagbabayaran mo ang takot at kilabot na dinulot mo sa kanya. Pagbabayaran mo! Tumalon si Yoyong palapit sa aswang. Agad naman niyang itinarak ang katana sa dibdib nito. Paggugot niya ay sandali pang nakatindig ang matandang aswang, pero kalaunan agad na rin itong bumagsak. Pasado na to. Pwede na, pre. Kapag nalaman to ni Perla, malamang sa malamang na mas lalong mahuhulog sa iyo yun. At sana dahil dito, matanggap ka na rin ng nanay niya. Wala naman akong pakialam kung tanggapin niya ako o hindi. Ang malaga sa akin ay si Perla. Ligtas na siya. Pero paring Yoyong, hindi lang ito ang magiging tungkulin natin ha. Ngayong ligtas na ang mag-ina, tutok naman tayo sa mas malaking problema. Anong problema? Hinahanap namin ang isang pamilya ng aswang na hanggang ngayon hindi pa rin namin matuntun. Mukhang meron silang binabalak na kasamaan kaya dapat maunahan natin silang mahanap para tudasin. Umuwi kaming daladala ang magandang balita. Masaya sana namin itong ibabalita kay Mang Eliseo, pero pagdating namin wala siya sa bahay. Magulo ang sahig, nagkalat ang ilang kagamitan. Meron pang nabasag na garapon. Dahil dito, nabalot kami ng pagkabahala. Masama ang kutob ko rito. Anong ibig mong sabihin? Itong mga nakaraan ko pa napapansin na parang wala sa sarili si tatay eh. Tapos parang laging pinagpapawisan. Malalim yung iniisip niya. Tingin ko, may nangyayaring masama sa kanya eh. Malabong napasok siya ng mga aswang. Hindi makakalapit ang mga yun dito. Kung ganon, ano nangyari doon? Tiningnan ko ang mga gamit sa lapag. Napansin ko na parang nalaglag lang ang mga yun mula sa lagayan nito. Wala akong nakitang kahit na anong bakas ng panluloob. Dahil nababahala na kami, nilibot na namin ang lugar. Kung sino-sino na rin ang pinagtanungan namin. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Mang Eliseo. Nang bumalik na kami sa bahay nila Yoyong, inabutan na namin siya sa bakuran. Nagdidikdik ng dahon na parabang walang nangyari. Tay, saan ka ba galing? Bakit yung mga gamit mo nasa lapag? Ha? Anong nasa lapag? Pagdating namin kanina, nakita namin yung mga gamit mo na nasa sahig. Ang inisip namin baka napaano ka na eh. Ano bang nangyari, bakit wala ka kanina? Baka may nakapasok na naman pusa. Lumabas lang ako kasi pinuntahan ko yung kakilala ko. Bakit? Nag-aalala ba kayo? Wala namang nangyari masama sa akin. Ayos lang naman ako. Pambira. Akala namin kung ano na nangyari sa inyo eh. Buti naman at ayos ka lang. Pinakaba mo kami. Maiba na tayo. Kumusta nga pala yung lakad nyo? Magandang balita. Yung aswang na umaaligid kay Aling Langga, wala na. At alam niyo ba kung sino tumodas? Walang iba kundi si Yoyong. Talaga? Nagawa mo yun, anak? Aba, iba talaga nagagawa ng pag-ibig ah. Tsamba lang naman. Ang nasa isip ko lang naman nun, kailangan kong paslangin para matigil na yung problema ng mag-ina. Pero kailangan pa rin namin maganda. Hindi pa rin namin nakikita yung pamilya ng aswang eh. Mabangis ba yung pamilyang yun? Sila ang tinuturing na malakas sa probinsya nating ito. Hindi sila gaya ng mga nauna naming nakalaban. Kaya nga, kinakailangan namin bumuo ng samahan para tapatan sila eh. Baka sa susunod na araw, dumating na yung mga kasama natin mula sa iba't ibang baryo. Pagdating nila, sisimulan na natin ang paghahalughog. Tumungo na lamang din si Mang Eliseo, pero sa hindi ko malaman na dahilan, may kung anong misteryo kung nararamdaman sa kung papaano niya ako tingnan. Umiwas na lang din siya ng tingin sa akin. Hindi ko lang talaga matukoy kung ano yon. Lumipas pa ang mga araw, naging abala na rin kami sa pag-asikaso ng mga kasamahan namin. Bumuo rin kami ng kuta sa gilid ng gubat na kung saan tabi lang din ng aming baryo. Umabot na kami ng 20 katao. Lahat yun ay puro may karanasan na sa pagiging manunugis. Puspusan ang ginagawa naming pagsasanay. Kaya kahit na papaano, unti-unti na rin natututo ang kaibigan naming si Yoyong.
Sigurado bang ayos lang na iwan natin sila sa kutaan natin? Bakit naman hindi? Lahat naman sila kayang protektahan ng mga sarili nila. Teka, si Yoyong nga pala, nasaan? Aba, ewan. Kanina umalis yun eh. Hindi na bumalik. Kaya pala. Ayun oh. Tinuro ko si Yoyong na nasa harapan ng bahay nila Perla. Parang nahihiya siyang lumapit. Kaya naman nilapitan na rin namin siya para kahit na papaano lumakas ang kalooban niya. Ano? Nagkausap na ba kayo? Putik, ginulat niyo naman ako. Pero hindi pa lumalabas si Perla Bakit naman kasi ayaw mong katukin? Alam niyo naman na masama ugali ni Aling Langga Nalaman na niyan na ikaw ang tumalo sa aswang na nanggugulo sa kanila. Sa madaling sabi, may utang na loob na siya sa'yo. Kaya baka hindi ka naman na niya susungitan. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Tara, lapit na. Katukin natin. Hinila namin ang kambal ko si Yoyong. Kinatok namin ng malakas ang pinto. Agad din naman itong bumukas. Bumungad sa amin si Perla at si Aling Langga. Kagaya dati, nakataas pa rin ang isang kilay na matandang babae. Naramdaman namin na takot at hiya si Yoyong pero sinenisa namin siya na kailangan niyang taasan din ang kanyang noo. Ano naman ang ginagawa mo rito, Yoyong? Ha? Ano kasi? Pre, huwag kang kabahan, kalma ka lang. Nandito ako para makita lang si Perla. Bakit? Ano sa tingin mo ang gagawin mo sa kanya? Wala naman. Gusto ko lang makasiguro na nasa maayos siyang kalagayan. Huwag ka mag-alala, Yoyong. Maayos naman ako. Maraming salamat nga pala ulit sa pakikipaglaban at paslang mo sa matandang aswang na yun, ha. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon nagpupuyat pa rin kami sa gabi. Walang anuman. Ginawa ko lang naman talaga yun para sa proteksyon ninyo. Aling Langga, baka naman pwede nyo naman payagan itong kaibigan namin na manligaw sa anak nyo. Napatunayan naman yan na kaya niyang protektahan si Perla oh. Oo nga naman. Baka naman pwedeng ikonsidera nyo. Alam kong may utang na loob ako sa iyo, Yoyong. Pero hindi ibig sabihin nun na boto na ako sa iyo. Paghirapan mo ang basbas ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Paghirapan mong maging boto ako sa iyo para sa anak ko. Patunayan mo na kaya mo siyang buhayin. Pinalaki kong magaan ang buhay niyan. Kaya ayokong mabuhay yan sa paghihikahos. Pinapangako ko pong gagawin ko ang lahat para lang maibigay sa kanya ang komportableng buhay. O sige na, umalis na kayo at magpapahinga na rin kami. Nang makalabas na kami ng bakuran nila, halos magtatatalon sa tuwa si Yoyong. Yung kasi ang unang beses na naging mabait sa kanya si Aling Langga. Habang naglalakad kami papunta sa bahay nila, ramdam na ramdam namin ang kanyang kagalakan. Sigurado matutuwa si tatay nito kapag nalaman niyang pinayagan na ako ni Aling Langga. Dapat siguro idaan natin to sa inuman. Hindi pwede mag-inom. Maaga tayo bukas. May ensayo tayo, di ba? Nang makarating na kami sa bahay nila Yoyong, nagtaka kami kasi wala na naman doon ang tatay niya. Tiningnan pa namin si Mang Eliseo sa likuran pero hindi rin naman namin nakita. Nasaan na naman kaya yung si tatay? Kakainis. Alis ng alis tuwing ganitong oras Hindi lang ito yung unang beses. Ilang gabi na rin itong ginagawa niya. Ang sabi niya sa akin, pinupuntahan lang daw niya yung kakilala niyang may sakit. Pero bakit kailangan gabi palagi? Hintayin na lang natin sigurong dumating. Baka naman pauwi na rin. Pumasok na lang kami sa bahay nila. Nung una, nagkwentuhan lang kami habang nasa sala nila. Nang hindi na namin namalayan, pare-pareho na pala kaming dinalo ng antok. Nagising na lang kami nang may marinig akong malakas na angil sa labas. Pagbangon ko, biglang nawala ang angil. Nagkatinginan kami at dinampot ko kagad ang katana ko sa pag-aakalang merong nakalapit na aswang. Pagpunta namin sa bakuran, biglang lumabas mula sa gilid si Mang Eliseo. Oh, Mang Eliseo. Tay, kanina pa ba kayo? Bakit ganyan ang reaksyon ninyo? Para kayo nakakita ng multo Meron kasi kaming narinig na malakas na angil kanina kaya nagising kami. Hindi nyo ba narinig dito? Malakas na angil? Wala naman akong narinig. Baka naman guni-guni nyo lang.
Kasi kanina pa ako rito eh. Nagmumuni-muni. Wala naman akong narinig. Baka nga dahil lang pagod tayo. Guni-guni lang siguro. Yun na lang ang sinabi ko, Kabanong. Pero ang totoo, alam ko sa sarili kong totoo ang narinig namin. Totoong angil yun ng aswang. Ang mabuti pa, pumasok na kayo ulit sa loob at matulog. Inaantok na rin kasi ako eh. Uwi na po kami. Sinamahan lang talaga namin si Yoyong sa paghihintay sa inyo. Sigurado ba kayo? Hindi ko naman na kayo pinapaalis ha. Ayos lang po. Para din makatulog din po si Yoyong na maayos. O mga pre, bukas na lang ha. Tinapik na lang namin siya sa balikat. Umalis na rin kami kagad at nakauwi ng ligtas sa bahay. Kinaumagahan, maaga kaming nagtungo sa kuta namin. Sinimulan agad namin ang matinding pag-iensayo. Pagdating ng hapon, ay natapos na rin kami. Habang nagpapahinga, ay isang balita ang nakarating. Ayon sa tagadala namin ng impormasyon, ang mga aswang daw ay namataan sa isang gubat na malapit sa baryo ng San Isidro. Ang baryong yon ay may kalayuan. Kailangan pang sumakay ng isang tricycle para makarating doon. Dahil doon, tinipon ko kagad ang mga kasamahan namin. Gumawa kami ng plano. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagsimula na rin kaming bumiyahe. Papunta sa nasabing gubat. Nasa 10 minutong biyahe lang ay narating na rin namin yon. Masyado tayong marami para sa iisang direksyon. Yung iba kumanan, yung iba kumaliwa. Kami naman, dito tatahak. Makita na lang tayo sa mismong lokasyon. Agad na nahati kami sa 3 grupo. Binilisan na lang namin ang aming paglalakad. Maya-maya pa, nakaramdam na rin kami ng kakaiba kaya sinengisan ko na silang magdaan-dahan sa pag-upo. Yandaan niyo ang sarili niyo. Malapit na tayo mapalaban. Ganito palang pakiramdam na mapasama sa isang operasyon. Kalma ka lang. Kapag kasama mo kami, Yong, walang mangyayari masama sa'yo. Kailangan mo lang ito ng maigi ang atensyon mo. Sige, tatandaan ko yung sinasabi niyo. Hindi nagtagal, meron na rin kaming nakitang aswang. Totoo ang tip na natanggap namin. Sa parting yung madalas na dumadaan ng mga aswang. Kaya ang ginawa namin, hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Agad na naming nilusob ang mga aswang. Dahil hindi nila inaasahan ang pagdating namin, hindi rin nila kami nagawang depensahan. Sa unang atake, nagawa naming lagasin sila agad. Pero hindi pa rin kami naging kampante. Dahil sa nangyaring yon, alam namin na naamoy na rin ng ibang aswang kung anong nangyari. Binilisan na lang namin ang paglalakad. Mga ilang sandali lang, natanaw na namin ang kuta ng mga aswang. Nakita namin na natataranta na rin sila. Isang senyalis na naghahanda na rin sila sa magiging laban ng gabing yon. Narito na tayo. Yan na ba yung pamilya ng aswang na hinahanap natin? Hindi, pero meron silang koneksyon sa mga yon. Kaya hahanapin natin ang mga opisyal nila rito. Pakakantayin natin sila kung nasaan ang pinuno nila. Maingat kami naghanap ng magandang tiyempo. Nang makita namin papalis na sila, saka kami nagpaulan ng palaso. Noong mga sandaling yon, nagawa na nila kaming iwasan. Mabuti na lang ay naroon na rin ang iba pa namin mga kasama. Sila ang nagpaulan ng mga bagong palaso sa mga aswang. Dahil doon, kahit na papaano ay nakabawas kami ng bilang nila. Nagsimula ang laban. Mababangis sa mga aswang na natira. Mabibilis, maliliksi at parabang alam na alam nila ang mga kilos namin. Parang nababasa nila ang bawat galaw namin kaya medyo nahirapan na kami. Kambal, medyo malalakas at batak ang mga to ah. Ang hirap. Basta, huwag niyo lang silang hayaan makadikit sa inyo. Distansya lang muna. Hinanap ko si Yoyong. Kinabahan ako kasi hindi na namin siya makita noong mga sandaling yun. Kaya naman natigil ako sa pakikipaglaban. Inuna ko siyang hanapin. Hindi kasi pwedeng maligaw si Yoyong dahil siguradong mapagtutulungan siya ng mga aswang. Pambira ka naman, Yoyong. Ngayon ko pa talaga nawala. Kambal, saan ka pupunta? Si Yoyong nawawala. Ano? Kung saan-saan ko hinanap ang kaibigan namin. Medyo napalayo na rin ako sa labanan. Pero mas kailangan kong hanapin si Yoyong dahil masama ang kutob ko.
Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita ko si Yoyong. Pero bihag na siya ng isang matandang aswang. Hawak-hawak na ang kaibigan namin ng dalawang aswang na ramdam kong mababangis. Sa isip-isip ko, mukhang mapapagamit ako ng anting-anting sa sandaling yon. Mabuti na lang at nahanap mo ang kaibigan mo. Akala ko, hindi na siya makakapagpaalam sa iyo eh. Sino ka? Sino ko? Hindi ba't matagal nyo nang hinahanap ang pamilya ko at ang pinuno ng mga aswang? O yan, nandito na ako. Ikaw? Ikaw palang pinuno ng mga aswang? Kaya pala nararamdaman ko kagad ang kakaibang presensya sa'yo. Matagal ko na rin gustong makaharap kayo. At kayong natupad na matagal ko nang hinahangad. Gusto ko maging makasaysayan ng gabing ito para sa iyo, kaibigan. Bitiwan mo ang taong yan. Wala siyang kinalaman dito. At hindi mo ako kaibigan. Akala mo ba hindi ko alam na anak ito ni Eliseo? Kilala mo si Mang Eliseo? Kilalang kilala. Mas ako nakakakilala sa kanya kesa sa inyo. At kahit kesa rito pa sa kanyang nag-iisang anak. Naalala ko naman, madalas kang makausap noon ni Eliseo. Mga panahong payapa pa ang lahat. Manahimik ka! Hindi ka kilala ng tatay ko. Gagawa-gawa ka lang ng kwento para linlangin kami. Linlangin kayo? Anong mapapala ko kung malilinlang ko kayo? Eh wala namang halaga ang buhay niyo sa akin, lalo ka na. Kailangan ko lang talagang gawin ito. Dahil malaking sagabal ang mga manunugi sa mga plano ko. Hindi ko hayaang magtagumpay kayo. Bago mo magawa yon, kailangan mo nang dumanak ang dugo. Hinawakan ko na ang kwintas ko. Ikinagulat yun ng matandang si Victor. Hindi niya kasi inaasahan na gumagamit ako ng anting-anting. Pero kahit gano'n ang naging reaksyon niya, hindi ko siya nakitaan na kahit na anong kaba. Sa halip, parang sabik na sabik pa siyang malaman na meron akong anting-anting na daladala. Sigurado ka na bang handa mo akong labanan? Baka nakakalimutan mo, hawak ko ang buhay ng kaibigan mo. Nang sabihin niya yon, ay bigla akong napatigil. Sa ngiti pa lang niya, alam ko nang hindi siya magdadalawang isip na patayin si Yoyong kapag may ginawa kong hindi niya nagustuhan. Ano bang kailangan mo? Kapalit ng buhay ng kaibigan mong ito. Ibigay mo sa akin ang anting-anting na gamit mo. Wala kang mapapala sa anting-anting na ito dahil hindi ito nagagamit ng isang aswang. Hindi mo ito mapapakinabangan. Ang mahalaga, hindi mo rin mapakinabangan. Huwag ka magiginig sa kanya, pre. Ayos lang ako. Huwag mo ibigay ang anting-anting mo. Isipin mo na lang, iho. Ano kaya ang mararamdaman ni Eliseo kapag nalaman niya na ang kaisa-isa niyang anak ay namatay? Namatay dahil mas pinili mo ang anting-anting kesa sa buhay niya. Noong mga sandaling yon, ay nagdadalawang isip ako, Kabanong. Mahalaga sa akin si Yoyong. At alam kong masasaktan ng ama niya sakaling masawi siya sa labanan na yon. Pero sa kabilang banda naman, kapag nawalan ako ng anting-anting, mahirapan ang kakambal ko na labanan mag-isa ang mga aswang. Lalo na't ang anting-anting namin ay lumalakas kapag pareho kaming may nagagamit. Desisyon ka na, iho. Nauubos na kasi ang pasensya ko. Mainipin pa naman ako. Gusto ko nakukuha ko kagad ang gusto ko. Wag mo ibibigay. Mas mahalaga ang buhay ng mas nakararami kaysa sa buhay ko. Ibibigay ko ang anting-anting ko. Pero unahin mong pakawalan ng kaibigan ko. Ginagawa mo yata ang batang kausap mo, iho. Tingin mo, ang isang aswang na kagaya ko, papayag na magpaubaya? Kung wala kang tiwala, di sabayan na lang, kaliwaan. Mas mainam pa yung ganyan. Hinubad ko na ang anting-anting sa leg ko. Maraan akong lumapit at ganun din naman sila. Ay pinakawalan na rin nila si Yoyong. Pero maya-maya lang, dumating naman si Berhel. Tinira niya ng palaso si Victor kaya nabitiwan nito ang kwintas ko. Mabilis kong kinuhang anting-anting at ibinalik sa leeg ko. Hinila ko naman si Yoyong palayo sa kanila. Manloloko! Nalinlang ka! Mabuti na lang naisipan kitang sundan, kambal. Pero huwag ka mag-alala. Nakakalamang ang mga kasama natin doon. Maraming salamat sa inyo, kambal. Ngayon, haharapin na natin tong pinuno ng aswang na ito. Ano bang tinitingin-tingin nyo dyan? Atakihin nyo na sila! Lumusob sa amin ang mga aswang. Galit na galit ang mga yon. Naglalaway, nanlilisik ang mga mata. Nagtalikuran naman kaming tatlo.
Nakipagsabayan kami sa mga aswang kahit na triple ang dami nila kung ikukumpara sa amin. Pero hindi kami pinanghinaan ng loob. Sa halip, mas sabik na sabik kaming makabawi sa kanya. Wala pang 10 minuto, natalo na namin ang mga bataan ni Victor. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na sasaglitin lang namin ang mga kasama niya. Kaya naman nagbago na rin siya ng anyo. Inilabas na niya ang tunay niyang anyo. Isa siyang gabunan, pero may halong pagiging tiktik. Mahaba ang kanyang dila na may talim sa dulo. Pagbabayaran nyo na ako ang kinalaban ninyo. Ngayon nyo maiisip na hindi nyo na sana ako hinarap. Tumakbo siya ng mabilis. Hindi kami nakapaganda dahil hindi rin naman namin inaasahan na ganun pala siya kabilis. Tinamaan niya ako ng kalmot. Tumalsik ako at sumadsad pa sa lupa. Nang subukan namin siyang atakihin ni Berhel, nakailag din siya roon. Kinalmot niya si Berhel sa braso at sinipa ng malakas. Si Yoyong naman, buong tapang na pinagtatataga si Victor. Pero sinakal siya nito at itinaas sa ere. Uunahin na kita dahil ikaw ang pinakawalang kwenta. Hindi mo ako mapapatay. Ginamit ko na ang kapangyarihan ng anting-anting, kaya nakarating kagad ako sa tagiliran ni Victor. Paglingon niya, agad kong hinataw siya ng katana. Sirit agad ang dugo niya kaya nabitiw na naman niya ang kaibigan namin. Hoy, eto ba? Paglingon niya naman sa kabilang banda, nakaabang si Berhel doon. Hiniwa niya rin ng mahaba ang pinuno ng mga aswang. Agad naman itong napasigaw sa sobrang hapdi. Tumalon ito papunta sa sanga ng puno. Hingal na hingal, parang hindi nakakayaning lumaban pa. Pero nagtataka kami kung bakit bigla na naman siyang tumawa. Anong nakakatawa? Bumaba ka riyan! Alam niyo kung anong nakakatawa? Iniisip niyo mananalo na kayo sa mga aswang kasi may tsansa na kayo matalo ako. Pero ang totoo, sobrang mahihirapan kayo sa tunay na laban. Hindi pa ako ang pinakamalakas. Marahil ako nga ang pinuno, pero hindi pa ako tunay na magdudulot sa inyo ng kalbaryo. Hindi ang pamilya ko! Anong pinagsasabi mo? Sino sinasabi mong yan? Umamin ka! Nakakaawa kayo. Wala kayong kalam-alam kahit malapitan niya kayong tuklawin. Nasa paligid lang siya. Matagal na siyang nananahimik at darating ang araw. Magugulat na lang kayo, siya mismo ang papatay sa inyo. Hindi na namin siya natodas. Tumulo na siya paalis. Naiwan kaming napapaisip kung sino ang tinutukoy niya. Wala naman kaming kakilala na maaaring pagbintangan namin na isang aswang. Naipanalo namin ang laban na yon. Napatay namin ang mga aswang sa lugar na yon. Pero sa kabilang banda, hindi ko may tuturing na panalo ang nangyari dahil hanggang sa makabalik na kami ng baryo, gumugulo pa rin sa isipan ko kung sino ang tinutukoy na matandang si Victor. Unang-una, binabati ko ang lahat dahil naging matagumpay ang ating pag-atake. Napatay natin ang mga aswang. Ang pinuno na lang at ang pamilya nila ang kailangan natin mapuksa. Maraming salamat sa katapangan ninyo. Maaari na kayo magpahinga. Masayang nagsipasukan sa mga tolda ang mga kasamahan namin. Matapos malinisan ang mga tinamo nilang sugat, napansin naman namin ni Yoyong ang kakambal kong si Berhel na nakatulala. Parang malalim ang iniisip niya. Tinapi ko siya sa balikat at tinabihan sa upuan. Ayos ka lang ba, kambal? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. Ano bang problema mo? Ha? Ayos lang naman ako. Baka pagod lang ako dahil maghapon tayong abala. Kilala ka namin. Alam namin meron kang iniisip. Ano ba yun? Sabihin mo na. Wala nga. Pagod lang ako. Tara na. Uwi na tayo. Tumango na lang kami bilang pagsang-ayon sa kanya. Nagpaalam na rin kami sa mga kasama namin. Pag-uwi namin sa bahay, agad na pumasok ng silid ang kakambal ko. Nagtataka naman ako kung bakit parang bigla na lang siyang nawala sa mood. Kung tutuusin, dapat masaya kami dahil naipanalo namin ang laban at nabawasan namin ang bilang ng mga aswang. Ilang araw na naging payapa ang baryo. Himala na walang nagpaparamdam na kahit na anong aswang. Nang malaman din ng mga tao ang ginawa namin paglaga sa bilang ng mga nilalang, tumaas ang kanilang moral at naibalik ang pagiging kampante nila.
O Yoyong, anong sa atin? May mga dala akong bukayo. Pagatian natin. Galing kasi ako sa bayan kanina. Namili lang ako ng mga pangluto ng biko mamaya. Kaarawan kasi ng kamatayan ni mama ngayon eh. Ah, oo nga pala no. Uy, maraming salamat ah. Bakit parang hindi ka naman masaya? Ibig ko sabihin, hindi naman dapat maging masaya kapag nagdiriwang ng kamatayan, di ba? Ang sinasabi ko lang bakit ganyan kaagad ang mukha mo? May nangyari na naman ba? Si tatay kasi. O bakit? May sakit na naman? Hindi siya umuwi kagabi. Ha? Bakit? Wala ba siyang sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Wala eh. Hindi nga nagpaalam. Kagabi pag uwi ko, ang sabi lang niya, lalabas lang siya. Ilang beses nang nangyayari yun eh. Kapag tinatanong ko naman kung saan siya nagpupunta, ang sabi lang niya, diyan lang daw siya sa kaibigan niya. Puro ganun lang ang dahilan niya sa akin eh. Hindi kaya meron kinalolokohang babae ang tatay mo? Ha? Inaloloko ang babae? Si tatay? Mahal na mahal nun si mama eh. Nangako yun sa huling hiningan ni mama na hindi siya maghahanap ng ibang babae. Tumatanda na ang tatay mo. Malay mo naman, gusto na rin niya ng makakasama sa buhay. Ikaw, kapag nag-asawa ka na, iiwan mo na rin naman siya, di ba? Hindi naman pwedeng may asawa ka na, pero nasa puder ka pa rin niya. Kaya hindi malabong maghanap din siya ng makakasama niya sa buhay. Kung ganun, sana man lang di ba nasasabi niya sa akin para naman alam ko kung anong nangyayari sa buhay niya. Baka kasi nahihiya lang sa'yo. Kasi matanda na siya. Tingin niya parang hindi na tamang magkaroon pa siya ng ibang babae bukod sa mama mo. Kaya ang gawin mo na lang, kapag nakita mo, kausapin mo. Ganun na nga lang sigurong gagawin ko, no? Oo, kausapin mo siya. Wala namang mawawala kung minsan magiging prangka ka sa tatay mo eh. Oh, Berhel, sakto, kararating mo lang. May dalang bukayo tong si Yoyong oh, kain tayo. Busog pa ako. Uy, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Ilang araw ka na bang ganyan? Ayos nga lang, ulit. Kakambal kita ha, kaya alam ko kung kailan ka ayos at hindi. Ano bang problema? Wala nga. Nakakainis ka paulit-ulit eh. Uy, mas nakakainis kaya yung ganyan. Kikilos ka ng ganyan tapos kapag may nagtatanong sasabihin mo ayos ka lang. Ano ba dapat kong gawin? Paggising at pagbangon ko sa umaga, nakangiti ka agad ako. Magsisigla-siglahan na kaagad ako. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko lang naman, hindi ka naman dating ganyan. Ano bang naalaman mo? Naalaman? Anong pinagsasabi mo? Ano nga ang problema mo? Uy, tigilan niyo na nga yan. Baka mamaya magkapikunan pa kayo dyan. O sige na, Berhel, pumasok ka na. Kumain ka na lang nitong bukayo kapag gusto mo na. Naglakad na papasok si Berhel sa loob. Ako naman, napapakamot na lamang sa ulo. Hindi ko na rin kasi talaga napigilan ng sarili ko na hindi mainis. Pasensya ka na pre ah. Nainis na kasi ako kay Berhel eh. Tingin ko kasi talaga meron siyang hindi sinasabi. Hayaan mo na lang. Baka naman may sariling problema lang siya na siya mismo ang gusto makalutas. O paano? Uwi na muna ako sa amin. Baka naroon na si tatay eh. O sige, maraming salamat ulit dito ah. Pumasok na rin ako sa loob. Sinubukan kong kausapin si Berhel, pero mailap siya sa akin. Ang sabi lang niya, kailangan niya makapag-isip-isip muna kaya wag ko siya munang aabalahin. Kahit na napupuno na ang pasensya ko, ay pinagbigyan ko pa rin siya. Kinagabihan, bumalik sa amin si Yoyong. Ang sabi niya, hindi pa rin umuwi si Mang Eliseo. Pinuntahan niya ang lahat ng kakilala ni Mang Eliseo pero ni isa sa mga taong yon walang makapagturo kung nasaan siya. Nag-alala na kami nung mga sandaling yon. Pero nabura ang pag-iisip namin kay Mang Eliseo nang biglang pumutok ang isang nakakakilabot na balita. Ayon sa mga kasamahan namin, isang mabangis na aswang na naman ang namataan sa gubat. Malabong si Mang Victor yon dahil hindi raw yon gabunan. Base sa paglalarawan nila, literal na halimaw ang aswang. At ang mas masaklap, pinagpapapaslang ng aswang na ito ang lahat ng mga taong nakita nito sa gubat. O sige na Yoyong, asikasuhin mo na muna yung tatay mo.
Kami na muna ang bahala rito sa aswang na sinasabi nila. Hindi, sasama ako sa inyo. Kailangan ako ng samahan ngayon eh. Pero paano ang tatay mo? Naniniwala akong babalik din siya sa bahay ngayon. O sige, tara na. Punta na natin ang lokasyon kung saan namataan yung aswang na yun. Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Makakasama na naming tinahakang daan patungo sa gubat. Nang makarating na kami roon, inabutan namin ng mga nakahandusay na mga katawan. Wala nang buhay. Malalaki ang hiwa at ang ilang parte pa ng katawan ay parang hiwa-hiwalay na. Grabe, sinong gumawa nito? Napakawalang puso niya. Kapag nakita kong aswang na yun, ako mismo ang papatay sa kanya. Kaya mo bang gawin yon? Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman, bakit naman hindi? Anong tingin mo sa akin, mahina? Hindi. Alam kong malakas ka. O yun naman pala eh. Mga kasama, bitbitin nyo na yung mga bangkay at dalhin sa kabilang baryo. Nakilala kong ilan sa kanila. Tayo maghatid sa mga ito sa mga pamilya nila. Pinagtulungan namin buhati ng 7 bangkay. Sanay na kami sa mga patay na katawan, kaya hindi naman kami nahirapang bitbitin yun. Hiyakan at hagulgulan ang sumalubong sa amin. Walang paglagyan ng pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima. Kahit kami na hindi naman nila kadugo, nararamdaman namin na matinding kalungkutan sa kanilang kalooban. Tingin mo, si Mang Victor kaya ang gumawa nito? Hindi gabunan ang gumawa nito base sa mga kasama natin. Kaya hindi pwedeng kagagawan to ni Mang Victor. Sa tingin ko, ang gumawa nito ang sinasabi ni Mang Victor na mas malakas sa kanya. Mas kailangan natin pagandaan ng aswang na ito. Hindi lang lakas natin ang kailangan sa kanya, kundi pati na rin ang katatagan ng ating emosyon at kaisipan. Napatingin ako kay Berhel. Sa hindi ko malamang dahilan, naramdaman ko na parang merong ibang gustong ipahiwatig ang kakambal ko. Pero hindi ko na lang din siya tinanong dahil baka mairita na naman siya. Pagkatapos namin doon ay umalis na rin kami. Bandang 12:00 na magpunta kami sa bahay nila Yoyong. Pero hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin namin makita ang kanyang ama. Sumapit ang kinaumagahan, humingi na kami ng tulong sa pamunuan ng barangay. May 24 oras na rin kasing nawawala si Mang Eliseo. Habang naghahanap kami, nakita namin si Perla. Agad din naman siyang lumapit sa amin. Nabalitaan kong hinahanap niyo raw ang tatay mo, Yoyong. Oo, kagabi pa siya nawawala eh. Noong mga nakarang araw, umaalis-alis siya sa bahay pero bumabalik naman. Pero kagabi, hindi. Wala siyang sinabi kung saang lugar siya pupunta eh. Masama na nga ang kutob ko. Huwag naman sana siya makakuha ng mga aswang. Malabo makuha siya ng mga aswang. Maraming pangontra katawan niya kaya hindi makakalapit ang mga yun sa kanya. Itong gabi lang, nakita ko siya eh. Nakita mo si tatay? Saan? Sa daan, dun malapit sa amin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya pero nang matapatan ko ng ilaw ang mukha niya, nakita ko siyang pawis na pawis. Parang natataranta, tensyonado. Hindi nga siya bumati sa akin na ginagawa naman niya noon pa. Teka, wala ka bang nakitang humahabol o sumusunod sa kanya? Wala, pero may napansin akong kakaiba sa kanya eh. Ano yun? Parang namumula kasi yung mata niya, tapos nanglilisik eh. Ha? Sigurado ka bang tatay ko yung nakita mo? Oo naman, bakit naman ako gagawa ng kwento? Hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit ganun ang tatay ko? Yan din naman ang tanong ko eh. Bakit ganun si Mang Eliseo? Akala ko nga lasing lang. Pero naalala ko, hindi naman umiinom si Mang Eliseo ng alak, diba? Hindi din naman pwedeng gumagamit ng bawal na gamot. Kasi sigarilyo nga, ayaw. Droga pa kaya. Tingin ko lang talaga, may nagbago sa kanya eh. Parang hindi ko siya kilala kagabi. Unang beses lang talaga akong nakaramdam sa kanya ng kaunting takot na hindi ko alam kung bakit. Nagkatinginan kami ni Yoyong. Napansin ko lang si Berhel na tahimik. Pero yung reaksyon ng mukha niya ay parang hindi mapalagay. 2 araw ang lumipas. Wala pa rin kahit na anong bakas na nakikita namin mula kay Mang Eliseo. Ginawa na namin ang lahat para lang mahanap siya. Tumulong na nga rin ang pamunuan ng barangay. Pero
bigo pa rin kaming mahanap ang ama ni Yoyong. Kasabay ng pagkawala ni Mang Eliseo ay ang sunod-sunod na pagpatay ng isang mabangis na aswang. Kaya naman nabuo ang hinala ni Yoyong na baka nga tuluyan ang nakuha ng mga nilalang na yun ng kanyang tatay. Hindi pa tayo nakakasiguro, pre. Hindi tayo dapat basta-basta na lang sumasabak nang hindi natin alam kung anong kakayahan ng aswang na yun. Wala akong pakialam kahit na hindi siya si Mang Victor. At mas lalong wala akong pakialam kung malakas siya. Malakas ang loob kung kinuha niya ang tatay ko. At alam ko, tayo na rin ang susunod. Kaya bago pa niya tayo maunahan, uunahan na natin siya. Ang mabuti pa, wag nating ituloy ito. Anong wag? Naririnig mo ba sarili mo? Si tatay ang kailangan nating hanapin. Hindi siya kung sino lang. Delikado to. Para tayong tatalon sa kumukulong mantika. Papasukin natin ang hinihinalang kuweba na pinagtataguan ng aswang na yon. Paano kung mamatay tayong lahat doon? Kung natatakot kayo, ako na lang. Hindi naman sa natatakot kami, ano ka ba? Bata pa lang kami, ginagawa na namin to. Paano naman kami matatakot? Ikaw ang iniisip namin. Nababahala kami para sa kapakanan mo. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Si tatay na lang ang meron ako. Siya na lang ang pamilya ko. Masisisi niyo ba ako kung maging desperado na ako mahanap siya? Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Kaya hindi ko kayang wala akong gagawin. Kung ayaw niyo, ako na lang ang hahanap sa kanya. Napabuntong hininga na lang kami ng kambal ko. Alam namin na kahit na anong gawin naming paliwanag sa kanya, ay hindi rin naman niya kami pakikinggan. Iniintindi na lang namin ang nararamdaman niya. Sige, sasamahan ka na namin. Kung napipilitan lang kayo, wag na. Hindi kami napipilitan, pre. Tingin mo, hahayaan ka naming lumaban ng mag-isa? Ipangako mo lang sa amin na kakayanin mo kung ano man ang mangyayari ah. Oo naman. Pinagpatuloy na namin ang paglalakad sa kagubatan. 5:00 pa lang naman ng hapon noon. Maliwanag pa ang paligid pero kahit na ganoon, hindi kami naging kampante. Pero inabot na kami ng gabi, wala naman kaming napala. Dismayado kaming bumalik sa baryo. Hinang-hina naman si Yoyong. Parang nawawala na siya ng pag-asa na makita pa ang tatay niya. Hindi na rin siya makausap na maayos. Pagtingin ko naman kay Berhel, napansin kong parang hindi na naman siya mapakali. Malalim na naman ang iniisip niya. Hindi niya pa ako mapapansin kung hindi ko siya babatuhin ng mani sa muka. Uy, bakit ba? Tulala ka na naman eh. Ano na naman bang problema? Kapag tulala may problema ka agad, hindi ba pwedeng iniisip ko lang kung ano mangyayari sa susunod? Akala ko kung ano na naman eh. Si Yoyong, ayos lang ba sa loob? Oo, ayos lang naman. Pinagpapahinga ko muna. 2 araw nang walang maayos na tulog yun eh. Kambal, meron akong sasabihin sa'yo. Ano yan? May nililigawan ka na rin? Pampira ka naman oh. Hindi yan. Ano nga? Mukhang mahalaga yan ah. Tungkol kay Mang Eliseo? Bakit? Ano bang meron? Nung nakaraan kasi, Hindi na naituloy ni Berhel ang kanyang sasabihin nang marinig namin ang kaluskos na yon. Agad namin kinuha ang sandata namin sa loob ng bahay nila Yoyong. Sakto namang gising pa si Yoyong kaya naalarma rin siya. Sabay-sabay kaming lumabas at hinanap ang kinaroroonan ng kaluskos. Ginamit na namin ni Berhel ang kapangyarihan ng anting-anting para mas madali naming malaman kung nasaan yon. Sa kakahanap namin, nakarating na kami sa pusod ng kagubatan na kung saan lagas-lagas na ang mga puno roon. Kaya direktang tumatama ang maliwanag na sinag ng buwan sa paligid. Nandito lang yon. Iandaan niyo sarili niyo. Papatayin ko yung lintik na aswang na yan. kasasabi ko lang kanina, Yoyong, huwag kang magpapadala sa emosyon. Oo, alam ko. Hindi nagtagal, nakarinig na kami ng yabag ng paa. Pagtingin namin sa gilid, lumabas doon ang pamilyar na mukha, si Mang Victor. Naka-recover na siya sa mga sugat na nagawa namin sa kanya. Kalmado, mahinahon, at patawa-tawa pa siya nang humarap siya sa amin.
na parang hindi pa rin siya nadadala sa huling nangyari sa kanya. Sinasabi ko na nga ba at susundan niyo ako rito. Para kayo mga aso no? Ang lalakas ng pang-amoy ninyo. Hoy, ikaw! Mami ka na! Ikaw ba kumuha sa tatay ko? Sa tatay mo? Kay Eliseo? Bakit ko naman siya kukunin? Hindi ko siya kayang kunin. Bakit? Hindi pa rin ba nakakabalik sa inyo hanggang ngayon? Ay, nako talaga itong si Eliseo. Kahit na kailan, ang lakas talaga ng amats. Huwag ka magsalita ng ganyan na parang kilala mo ang tatay ko Parang magkakilala. Magkakilala talaga kami. Magkakilalang magkakilala. Tama na nga ang daldal. Ano bang kailangan mo at nagpakita ka na naman sa amin? Hindi ka naman nadala sa huli nating laban? Gusto mo na yata talaga mamatay no? Nandito ako kasi sa wakas. Nagkaroon rin ako ng bagong kalakasan. Kaya kahit na 2 o 3 kayo, kakayanin ko na kayong paslangin. Gusto niyo bang subukan? Puro ka naman daldal Bakit hindi na lang natin simulan? Pinagana na kagad namin ang anting-anting, pero hindi pa man kami nakakagawa ng pag-atake, meron nang inilabas na botelya si Mang Victor. Umalingasaw ang amoy bulaklak mula roon. Nung una, inakala namin na normal na bango lang yon. Pero ang hindi namin alam, taktika pala yun ni Mang Victor. Dahil sa amoy na yon, naramdaman namin na parang lumalabo ang aming paningin. Anong problema? Bakit yata parang natigilan kayo Anong ginawa mo sa amin? Wala naman. Bakit? Masama bang magbukas ng pabango? Nahihilo ko. Parang nakakantok na. Nakita na lang namin na nawala na ng malay si Yoyong, habang kami ay patuloy na nakikipaglaban sa kung ano man ang ginagawa sa amin ni Mang Victor. Ginamit namin ang kapangyarihan ng anting-anting, kaya kahit na papaano nabawasan ang pagkahilo namin. Pero maya-maya lang, naggulat kami nang nasa harapan na namin si Mang Victor. Kinalmot na niya ako sa bandang balakang. Si Berhel naman ay kinalmot niya sa dibdib. Napatras kaming kambal. Sa puntong iyon, bumalik na sa dati ang ulirat namin, kaya lang napuruhan na niya kami. Eto na ba yung sinasabi mong kalakasan mo? Ang gumamit ng isang bagay para makapandaya? Anong kalakasan yun? Mahina ka pa rin. Kalakasan ng pag-iisip ng mga paraan para makalamang sa kalaban. O ayan, tingnan niyo ang mga sarili niyo. Para na kayong mga basang sisiw. Basang-basa dahil sa dugo na umaagos sa inyo. Kung inaakala mo mamamatay kami dahil lang sa kalmot mo, managinip ka ng gising. Berel, kailangan na nating seryosohin ang matandang to. Masyado na itong kumukulit Kaya nga Binagbibigyan lang, akala mo naman kung sino nang malakas. Ganyan ba talaga ang ugali ng mga manunugis? Nagagawa pa rin magyabang kahit na alam nila sa sarili nilang matatalo na sila. Hindi to kayabangan. Dahil sa puntong ito, ipapakita namin sa iyo kung ano ba talaga ang kaya namin gawin ng kambal ko na manunugis. Muli namin ginamit ang kapangyarihan ng anting-anting. Nawala ang kirot na nararamdaman namin sa katawan. Tumigil rin ang pagdurugo ng aming sugat. Dumaloy ang sariwang enerhiya sa aming katawan. Napatras sa matandang aswang. Nagtataka, nababahala kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Agad na rin namin nilapitan si Mang Victor. Walang pakundangan namin siyang pinagtatataga. Nakailang beses namin siyang hiniwa sa katawan. Pero nagagawa pa rin niyang makakilos. Tunay nga na sa ilang araw lang na hindi namin siya nakaharap, kahit papaano ay may magandang progreso sa kanyang katawan. Yan na ba ang lahat ng kayang gawin ng inyong anting-anting? Hindi ako kinakabahan dyan! Kahit nasugatan at duguan, buong tapang niya pa rin kaming nilusob. Sinabayan naman namin siya. Mahusay pa rin ang bawat pag-ilag ng kanyang ginagawa. Pero hindi kami natinag. Sa tulong ng kapangyarihan ng anting-anting, kalaunan ay tumatama na rin ang talim namin sa kanya. Naputulan na siya ng 2 daliri pero tuloy lang siya sa pag-atake. Matigas ka talagang salot ka! Hindi ako magiging pinuno kung madali lang ako mapapatay. Akala niyo ba tapos na ako?
Hindi ba? Bigla siyang umangil ng malakas. Nagbago ulit ang kanyang anyo. May mga buto na lumabas mula sa katawan niya. Ang mukha naman niya ay parang naging bungo. Masumaba ang kanyang mga kuko. Tumulis ang ilong at tenga. Naramdaman namin ang mabigat at malakas niyang presensya. Hindi namin alam na ang isang gabunan pala ay kaya pang magbago ng anyo kahit nasa pinakahuli na ito ng pagpapalit nito ng itsura. Sa sobrang bilis ng pangyayari, bumagsak na lang ako bigla. Naramdaman ko na naman ang matinding hapdi. Pero sa pagkakataong yon, sa bandang dibdib ko na. Ang kakambal ko naman ay nakabulagta na rin. Hawak-hawak ang kaliwang braso niya na walang humpay ang pag-agos ng dugo. Masyado kayo naging kampante. Ngayon, kayo ang magpapaalam sa mundong ito. Sayang nga lang at walang malay ang isa niyong kaibigan. Hindi niya masasaksihan kung paano kayo mawawala. Pero huwag kayo mag-alala. Isusunod ka naman siya kagad sa inyo. Ngumiti siya ng malapad. Nagtutuluan pa ang malalapot niyang laway. Pinipilit ko makabangon noon pero kumikirot ang dibdib ko. Maya-maya pa, mas sumaba na ang kanyang kuko. Handang-handa na niya kaming tapusin noon ng mga sandaling yun pero nang biglang may malakas na pag-angil kaming narinig. Isang aswang ang dumating. Akala namin ay kami ang lalapain niya. Pero laking gulat namin nang makitang kinalaban niya si Mang Victor. Sa gulat niya, hindi na siya nakalaban sa mabangis na aswang na yon. Pinagkakakalmot nito si Mang Victor sa iba't ibang parte ng katawan. Marami, walang humpay. Hanggang sa nakita na lang namin na lupaypay na si Mang Victor. Hindi na makatayo. Lasog-lasog na ang katawan dahil sa mahabang kuko ng mabangis na aswang. Kami naman ay nabahala. Nakita naming hindi na humihinga si Mang Victor. Pinatay na siya ng aswang na nasa harapan namin. Noong mga sandaling yon, napagtanto namin na yun nga ang tinutukoy ni Mang Victor na aswang na mas malakas kumpara sa kanya. Lumapit siya sa amin, pero tumigil din kaagad. Noong mga sandaling yon, akala namin papatay na niya kami. Pero agad din naman siyang umalis. Gulong-gulo ang utak ko noon kung bakit niya kami tinulungan. Pero nagpapasalamat na lang ako noon dahil hindi niya kami pinatay. Maya-maya pa, nagkamalay na si Yoyong. Galit na galit siya sa sarili niya dahil wala man lang siyang nagawa. Inalalayan niya kaming magkambal. Nilisan na namin ang lugar na yon at nagtungo na muna kami sa bahay nila Yoyong at doon ay ginamot kami ng isa pa naming kasamahan. Mabuti na lang hindi grabe yung mga tama nyo. May malalim pero maliit lang. Sige na, magpahinga na muna kayo. Bagong tahi lang ang mga sugat nyo sa katawan kaya kailangan nyo talaga magpahinga. Pasensya na kanina, wala akong nagawa eh. May nagawa ka pa rin. Dinala mo kami rito para mabigyan ng paunang lunas sa mga kasama natin. Kung di dahil sa'yo, baka wala na kami. Oh, tama si Kambal. Pero isang malaking katanungan nga sa akin eh. Sino ba yung aswang na yun? At bakit niya kayo tinulungan? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Nagulat rin talaga ako sa mga nangyari. Pero palagay ko, kilala niya tayo. Kagaya ng sinabi ni Yoyong, pinagpahinga na muna namin ang aming sarili. Hindi na muna kami lumabas ng bahay sa mga sumunod na araw. Nanatili lang kami sa loob habang nagpapagaling sa sugat namin. Magdadalawang linggo na nakakalipas pero wala pa rin si Mang Eliseo. Ano na kaya nangyari doon? Kawawa naman yung kaibigan natin. Berhel, ano nga pala yung sasabihin mo nung gabing nandun tayo sa bahay nila Yoyong? Yun ba? Oo, ano ba yun? Yung tungkol kay Mang Eliseo kasi. Bigla na lang may kumatok na naman sa pintuan. Nang buksan namin ang pinto, bumungad sa amin si Mang Eliseo. Payat na payat. Malaki ang pinagbago ng pangangatawan niya. Muntikan na namin siyang hindi makilala kung hindi pa siya nagsalita. Napatayo kami. Lalapit sana kami sa kanya pero pinatigil niya kami. Huwag kayo lalapit sa akin. Ho? Bakit naman? Ilang araw ka nang hinahanap ni Yoyong. Nandito ako para hingi ng isang pabor sa inyong Kambal. Teka, ano bang sinasabi niyo, Mang Eliseo?
Ako ang mabangis na aswang na hinahanap ninyo. Nang marinig ko yun, ay hindi ko na naiwasang hindi matawa. Akala ko nung uri nagbibiro lang siya. Nakilala ko kasi siya bilang palatawa at masiyahin. Pero nung mga sandaling yon, nakita ko sa kanyang mukha ang pagiging seryoso. Meron ding namumuong kalungkutan doon. Mang Eliseo naman, paano naman kayo magiging aswang albularyo kayo? Napaka-imposible naman ang sinasabi niyong yan. Ginamit ko ang pagiging albularyo para itago ang tunay ko katauhan. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang naman, di ba? Sabihin niyo, hindi to totoo. Totoo ang sinasabi niya, kuya. Nakita ko siya nung nakaraan. Nakaanyong aswang. Yun yung bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa inyo pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang hindi masasaktan si Yoyong. Ikaw ang aswang? Teka, paano? Ano, joke ba to? Isa akong aswang. Pinakamalakas sa lahi namin. Pero pinili kong mabuhay na parang isang tao. Ayoko kasi ng buhay ng aswang. Nakilala ko ang nanay ni Yoyong 2 taon pa lang si Yoyong noon. Oo, hindi ko siya kadugo. Anak siya ng nanay niya sa unang lalaki. Pero itinuring kong anak si Yoyong. Yun ang dahilan kung bakit mas lalo kong pinangarap na maging normal na tao. Gumawa ko ng paraan para hindi maging aktibo ang pagiging aswang ko. Pero lahat pala ay may hagkanan. Talagang dumarating ang punto na hindi ko na kayang pigilan ang pinagmulan ko. Nitong nakaraan lang, nakita kong kababata kong si Victor. Nakausap kami, pero hindi ko alam na meron siyang nilagay sa kinain ko. At ang bagay na yon ang muling nagpabuhay sa dugo ko bilang isang aswang. Kaya nawala ko ng ilang araw dahil ayaw ko kayo masaktan, lalong-lalo na si Yoyong. Kaya ngayon, gusto kong humingi ng pabor sa inyo. Patayin niyo na ako bago pa ako mawala sa sarili. Papatayin ka namin? Paano ko naman gagawin yun? Mahalaga ka sa amin. Para ka na naming ama. Parte ka na ng buhay namin. Hindi namin yung magagawa, Mang Eliseo. Kailangan mong gawin ngayong gabi. Magpapalit na ako ng anyo. At kapag hindi ako napatay, baka maraming buhay pa ang mawala. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tama ba narinig ko? Napalingon kami sa labas ng pintuan nang makitang naroon na si Yoyong. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Mang Eliseo. Tama ba narinig ko, Tay? Ikaw yung mabangis na aswang? Oo, anak. Ako nga, pero wala na akong panahon na magpaliwanag pa. Dahil sa mga sandaling ito, nararamdaman ko na ng mga oras mawawala na ako sa katinoan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Patayin niyo na lang ako. Tingin mo madali lang para sa amin yun? Lalo na sa akin? Tatay kita. Paano ko magagawang patayin ka, ha? Bakit kasi hindi mo kagad sinabi sa akin noon Kung nasabi mo kagad, baka nakatulong pa ako para maging normal ang lahat sa'yo. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa akin Bakit? Yoyong, anak, tatandaan mo palagi. Mahal na mahal kita. Kahit hindi ako ang tunay mong ama, itinuring kitang tunay na anak. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit mas pinili kong mamuhay ng normal. Masaya ako naging parte ako ng buhay mo, anak. Mahal na mahal kita. Tumigil ka nga sa kakasabi mo nga ng ganyan. Pakiusap, gawin nyo na. Ngayon na. Malapit na ako mawala sa katinoan. Ayoko masaktan kayo. Sige na, nagmamakawa ko sa inyo. Nakita na lang namin na lumabas na ang makakapal na ugat sa mukha ni Mang Eliseo. Nangingisay-ngisay na siya. Hanggang sa bigla na lang naging kulay itim ang lahat ng mata niya. Dinakma niya kami ng kambal ko sa liig. Dinikit niya kami sa pader. At kahit na anong sigaw sa kanya ni Yoyong ay hindi na niya naririnig. Wala nang pagpipilian si Yoyong. Kahit masakit para sa kanya ang gagawin niya, kinuha niya ang katana. Mayak-iyak niyang itinarak ang katana sa likod ng kanyang ama. Tumagos pa yon sa dibdib. Mangiyak-iyak pa si Yoyong pero kung hindi rin kasi niya yung gagawin, kaming dalawa ni Berhel ang mamamatay. Paghugot niya ng katana, unti-unting bumalik sa dating anyo si Mang Eliseo.
Patawarin mo ako. Patawad, Tay. Wala kang dapat hingin ng tawad, anak. Ginawa mo lang kung ano ang mas nararapat. Tay, huwag ka mawawala. Paano ko? Wala na akong ibang pamilya, Tay. Ikaw na lang. May pamilya ka pa. Nariyan ang kambal. Si Perla. Sila ang pamilya mo. Tay, lumabang ka. Itatakbo kita sa ospital, Tay. Kakayanin mo ba ito, Tay? Pre, wala na siya. Hindi. Hindi yan totoo. Mabubuhay siya. Tay! Wala na siya, pre. Kailangan na nating tanggapin. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Eliseo na mahigpit. Ilang sandali lang, tuluyan ang nalagutan ng hininga si Mang Eliseo. Naiyak na lang kaming tatlo, pero wala naman na kaming magagawa kundi ang tanggapin na lang ang katotohanan na wala na talaga ang kanyang ama. Namatay man si Mang Eliseo, pero nanatiling buhay siya sa aming kalooban. Alam namin na kung nasan man siya ngayon, kapayapaan din ang hangad niya para sa lahat. Kabanong, sa aming mga naranasan, masasabi kong kahit kakaiba talagang maglaro ang kapalaran, kung minsan ipaparanas sa iyo ang isang bagay na mahirap tanggapin para matutunan natin ang ibang aspeto ng buhay. Matapos ang labanan, patuloy lang ang buhay namin. Mas pinalawak pa namin ang aming samahan. At si Yoyong naman, siya ang nagpatuloy ng pagiging albularyo ni Mang Eliseo. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay hanggang sa dulo. Sana'y nagustuhan niyo ang aking mga ibinahagi. Muli, ako po si Benjamin at ito ang aking kwento. Wakas.